Si Kinji ay isang mahinang talunan na hindi makahikayat ng babae dahil wala siyang karisma. Gayunpaman, nang malaman niya na maaari siyang maging lubos na malakas sa pakikipag-ugnayan sa kanyang crush, nagiging napakabisa siya sa pagharap sa mga babae at sa kanyang mga kalaban. Sa kanyang unang araw ng klase, nagising si Kinji sa tunog ng kanyang doorbell. Sa labas, isang dalaga na nagngangalang Shiroyuki ang nag-aayos ng kanyang makeup upang mapansin ni Kinji ang kanyang kaakit-akit na anyo. Sa wakas, binuksan ni Kinji ang pinto at nainis nang makita ang mukha ni Shiroyuki nang ganoon kaaga sa umaga hanggang sasabihin nito kay Kinji na nagluto siya ng pagkain para lang sa kanya. Pagkatapos kumain, ibinigay ni Shiroyuki kay Kinji ang isang bulletproof na jacket at isang nakakargang baril, na bahagi ng uniforme ng bago niyang eskwelahan. Pagkatapos ay tinanong ni Kinji si Shiroyuki kung talagang kinakailangan ng baril at sinabi nito sa kanya na lahat ng estudyante sa eskwelahan niya ay kinakailangang may baril sa lahat ng oras. Dagdag pa, gusto niyang magawa ni Kinji na ipagtanggol ang sarili kung may mangyari para mabuhay siya ng matagal upang ubusin ang kanyang mga cupcake. Kinabukasan, noon ay napagtanto ni Kinji na huli na siya, kaya mabilis siyang sumakay sa kanyang bisikleta at nagtungo sa bago niyang eskwelahan, na tinatawag na Buteihay. Samantala, sa eskwelahan, sinalubong ni Professor Sayanaki ang mga bagong dating at sinabi sa kanila na ang Buteihay ay isang pasilidad ng pagsasanay para sa mga estudyanteng tinatawag na butey na gustong maging Batman at lumaban sa krimen. Ngunit, dahil karamihan sa mga butey ay hindi kasing yaman ni Batman, kumikilos sila bilang mga pribadong pulis na binabayaran sa matagumpay na paglaban sa krimen. Matapos ipaliwanag ang mga pangunahing kaalaman, binalaan ni Sayanaki ang lahat na mag-ingat dahil ang mga butey ay pinupuntirya ng maraming kriminal, tulad ng butey assassin na kilala sa pagkitil ng buhay ng kanyang mga biktima. Samantala, papunta na si Kinji sa eskwelahan nang simulang sundan siya ng isang Tesla robot at sinabi sa kanya na may bomba na nakakabit sa kanyang bisikleta, kaya kung hihinto siya o babagal, sisabog ang bomba. Dahil hindi alam ni Kinji kung bakit siya tina-target, nagtataka siya kung dahil ba ito sa kanyang mahiwagang batuta nang bigla siyang makita ang isang babaeng nakatingin sa kanya mula sa tuktok ng isang gusali. Pagkatapos, bigla na lamang, inaktiba niya ang kanyang parachute at pinabagsak ang lahat ng robot na Tesla bago lumapag kay Kinji, dahilan upang mahulog siya mula sa motorsiklo. Nang sumabog ang kanyang motorsiklo, nawala ng malay si Kinji, ngunit nagising siya kalaunan sa isang bodega kasama ang misteryosong babae na nakahiga sa ibabaw niya, dahilan upang ang kanyang pagkalalaki ay magising sa labis na kagalakan. Pagkatapos ay nakita niya ang isang name tag sa suot niyang protection at nalaman na ang maliit na itong si Arya. Saka, nagising si Arya at sinimulang suntukin si Kinji dahil sa pagtingin nito sa kanyang dibdib. Gayunpaman, sinabi ni Kinji sa kanya na wala namang dapat tingnan dahil ang kanyang katawan ay parang papel na A4. Bago pa makapagsalita si Arya, mas marami pang robot ng Tesla ang dumating upang tapusin ang kanilang trabaho, dahilan upang magtago sila. Sinabi naman ni Arya kay Kinji na tinatawag silang mga turret na partikular na idinisenyo upang targetin ang mga butey. Habang humarap siya sa mga ito, si Kinji ay napunta sa kanyang dibdib at nalimutan ang sarili sa sandali. Samantala, hinarap ni Arya ang mga turret at gumawa, sila ay umatras. Pagkatapos ay binalaan niya si Kinji na babalik sila agad, ngunit bigla siyang binuhat nito at sinabihan siyang magpahinga dahil si Poppy na ang bahala. Habang nalilito si Arya sa biglaang pagbabago ng ugali ni Kinji, bumalik ang mga turrets, kaya sinabi niya kay Arya na poprotektahan niya ito at lumabas patungo sa Aura Farm. Habang nagpapaputok ang mga turrets kay Kinji, iniwasan niya ang lahat ng bala at gumanti ng putok sa kanila hanggang sa masira silang lahat. Nang makita ito, ang kuting ni Arya ay naging isang karagatang Pasipiko, ngunit galit niyang sinabi kay Kinji na hindi niya ito bibigyan ng Hoktua dahil lamang sa pagsagip sa kanya. Sumagot naman si Kinji na siya'y hindi interesado sa kanya sa ganoong paraan, na labis na ikinagalit ni Arya kaya sinabihan niya si Kinji na maghanda, dahil nag-ensayo siya kasama si Khabib sa Dagestan. Habang nagsisimula silang magtunggali, ninakaw ni Kinji ang magazine ni Arya, kaya inilabas niya ang kanyang mga katana at sumugod upang saktan siya, ngunit nadapa lang siya sa ilang bala. Habang bumabangon si Arya, sinabihan siya ni Kinji na bahala ka na at lumakad palayo. Ngunit nang dumating siya sa eskwelahan, pinagsisihan niya ang pagiging parang engot kay Arya.
Sa huli, may kondisyon pala si Kinji na tinatawag na hysteria mode, na namana niya. Ang kondisyong ito ay nagpapalit sa kanya upang maging isang si Ackerman tuwing nakakakita ng kontrabida na nasa gulo, ngunit ang masama rito ay nagiging lubos siyang kumpiyansa at nagiging mapangahas sa mga babae, na kalaunan ay kinahihiya niya. Sa wakas, pagdating sa kanyang klase, nagulat si Kinji nang makita si Arya na sinasabi sa lahat na gusto niyang umupo sa tabi niya. Nang marinig ito, tinawag ng mga kaklase ni Kinji siyang Lord Poseidon dahil sa paggawa ng bagong babae na nagkakagusto sa kanya. Gayunpaman, nagalit si Arya at naglabas ng isang bagay na kahawig ng baril, tulad ng isang batang lalaki sa Amerika, habang binabalaan ng lahat na huwag silang ipares kay Kinji. Matapos ang isang nakakapagod na araw, umuwi si Kinji upang magpahinga. Nang magsimulang tumunog ang doorbell. Pagbukas ng pinto, nakita ni Kinji si Arya na may malit habang casual nitong sinabi sa kanya na mula ngayon, magsisilbi siya bilang kanyang utusan. Matapos makapagpahinga sa bahay, inutusan ni Arya si Kinji na kumuha ng pagkain at bilisan ito. Nagulat si Kinji at nagtaka kung saan nakuha ng chipmunk na ito ang lakas ng loob niya, ngunit sa kabila ng pagkadismaya niya, binigyan niya ito ng pagkain, umaasa na baka sa susunod, siya naman ang maging paborito nitong panghimagas. Noon lang naalala ni Kinji na inutusan siya ni Arya na maging utusan niya at tinanong niya kung ano ang ibig sabihin yun. Sinabi ni Arya sa kanya na sumama sa kanyang pangkat para matapos nila ang kanilang mga misyon sa Butte ng magkasama, ngunit tinanggihan siya ni Kinji at inihayag na gusto na niyang umalis ng tuluyan sa Butte. Dito, sinabi ni Arya sa kanya na ang tunog niya ay parang isang subscriber ng Annie Ender na nagrereklamo na parang talunan 24/7. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kinji na maaari siyang nasa front lines, ngunit tumanggi siya dahil gusto lang niyang manatili sa bahay at pagmasdan lang ang matatandang larawan ni Nick Avocado kung saan mayroon siyang matatambok na dibdib. Nadismaya si Arya at sinabi kay Kinji na nauubusan na siya ng oras, na nangangahulugang hindi niya maaaring. Hindi siya tumatanggap ng hindi, bilang sagot, kaya sinabi niya kay Kinji na maliban kung sasama ito sa kanyang grupo, mananatili siya. Matapos mapalaya sa sariling lugar, naglakad-lakad si Kinji sa block bago pumasok muli ng palihim. Inakala niyang umalis na si Arya, ngunit lubos siyang nagkamali nang makita niyang hinuhugasan ni Arya ang kanyang tuna. Noon din, tumunog ang doorbell at nakita ni Kinji si Shirayuki sa labas, kaya sinubukan niyang magkunwari na wala siya sa bahay, ngunit nadulas siya at bumagsak, na narinig ni Shirayuki. Matapos buksan ang pinto nang may pag-aatubili, tinanong ni Kinji si Shirayuki kung ano ang ginagawa nito sa bahay ng isang lalaki nang ganito kalalim ang gabi. Ipinaliwanag naman niya na natanggap ni Shirayuki ang balita tungkol sa pagsabog ng bisikleta, kaya nais niyang kumustahin si Kinji. Nang casual na sinabi ni Kinji kay Shirayuki na siya ang biktima, natarante siya at nagplano siyang pahirapan ang salarin sa pamamagitan ng pagpapapanood dito ng recap na ito. Pagkatapos kumalma, sinabi ni Shirayuki kay Kinji na naghanda siya ng labong para sa kanya, kaya't maaari niya itong gantimpalaan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng matalik na sandali. Gayunpaman, nagsimulang matarante si Kinji dahil ayaw niyang may makaalam tungkol kay Arya, kaya sinabi niya kay Shirayuki na maaari silang magkaroon ng matalik na sandali bukas at sinubukan niya itong pauwiin. Ngunit dahil dito ay naghinala si Shirayuki, at seryoso niyang tinanong si Kinji kung may itinatago ito sa kanya. Mabilis namang sinigurado ni Kinji kay Shirayuki na hindi siya kailanman magsisinungaling dito, at pinaniwalaan naman siya ni Shirayuki na parang isang tanga. Matapos isara ang pinto, nakahinga ng maluwag si Kinji, hanggang sa napagtanto niyang pagagalitan siya ni Arya dahil sa pag-uwi niya ng patago. Kaya, nang walang pag-aaksaya ng oras, nagmadaling itago ni Kinji ang mga sandata ni Arya, ngunit sa mismong sandaling iyon ay binuksan niya ang pinto. Natatakot para sa kanyang buhay, sinabi ni Kinji kay Arya na isa lang itong malaking di pagkakaunawaan, ngunit sa halip ay naibunyag pa niya ang kanyang plot armor. Matapos noon, nakaranas si Kinji ng matinding pagdidisiplina mula kay Arya. At kapag nasiyahan na siya, agad siyang matutulog. Samantala, gising si Kinji sa kanyang kama at nakarating sa conclusion na mas gugustuhin pa niyang maging tagalinis ng palikuran sa gasolinahan kaysa maging isang byud. Kinabukasan, ginaisang si Kinji ni Arya sa isang madiing pagkalabit habang inuutusan siyang magluto ng almusal para sa kanya.
Sinubukan siyang patahimikin ni Kinji sa pamamagitan ng isang mabilis na galaw patungo sa kanyang mukha. Ngunit patuloy pa rin itong nagtatantrum hanggang sa oras na para umalis papuntang paaralan. Habang nagbibihis sila, sinabi ni Kinji kay Arya na dapat hiwalay silang pumunta sa paaralan, dahil tatawagin siyang babaeng may di magandang reputasyon sa campus dahil sa pagtulog nito sa kanyang lugar. Ngunit hindi ito pinansin ni Arya, at patuloy itong kumapit kay Kinji na parang linta hanggang sa sumuko si Kinji at tanggapin ang kanyang kapalaran. Kalaunan, nagbigay si Propesor Sayanaki sa mga estudyante ng paglalahad tungkol sa mga aralin ng budihay. Ipinaliwanag niya na mag-aaral muna sila ng mga normal na asignatura at pagkatapos ay magkakaroon ng mga espesyal na klase kung saan sila tuturuan upang maging mga Men in Black. Idinagdag pa ni Sayanaki na ang mga estudyanteng interesado sa labanan ay dapat mag-enroll sa assault, habang ang mga mahilig sa kotse ay maaaring pumili ng logi. Bukod pa rito, malaya rin silang kumuha ng mga misyon kung pipiliin nila. Kaya, nagpasya si Kinji na lumayo sa eskwelahan sa isang misyon. Sa akala niya ay makakalayo na siya sa nakakainis na chipmunk, lumitaw si Arya sa harap niya at sinabing sasama siya. Tumutol si Kinji na makakakuha siya ng penalty points dahil sa pagliban sa mga klase sa pag-atake, at buong pagmamalaking ibinunyag ni Arya na mayroon siyang sapat na credits para sa maagang pagtatapos. Sumuko si Kinji, at sabay silang naglakad nang tanungin siya ni Arya tungkol sa misyon. Ibinunyag ni Kinji na ito ay isang mababang antas na misyon dahil siya ay isang i-ranked na budi, na ikinagulat ni Arya. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, galit na sinabi ni Arya kay Kinji na ay lahat ang mga detalye ng kanyang misyon, kaya sinabi niya rito na kailangan niyang hanapin ang isang pusa. Makalipas ang ilang oras, nagutom si Arya at umorder si Kinji para bilhan siya ng pagkain. Sa kabila ng kanyang pagkainis, binilhan ni Kinji si Arya ng ilang McDonald's, at umupo sila sa parke para kumain. Noon, sinabihan ni Kinji si Arya na huwag umupo malapit sa kanya at sinabihan siyang tumingin sa paligid. Nagulat si Arya habang nakikita niya ang mga mag-asawa na gumagawa ng paraan sa suliranin ng mababang populasyon sa Japan. Matapos masaksihan ang lahat ng pangyayari, napukaw ang damdamin ni Arya, kaya mabilis siyang nagsubo ng ilang French fries upang pigilan ang pagtagas. Sa kabutihang palad, napansin ito ni Kinji at napagtanto niyang ang pinakamalaking kahinaan ni Arya ay ang romansa, kaya nang sumimsim si Arya mula sa kanyang cola, siya. Mapanukso niyang sinabi na hindi direkta silang naghalikan. Sa kasamaang palad, bumaliktad ang plano ni Kinji, dahil sinaktan siya ni Arya sa mukha. Kalaunan, natagpuan ng dalawa ang nawawalang pusa, kaya't nagpasya silang maghiwalay muna ng landas sa araw na iyon. Ginamit ni Kinji ang pagkakataong ito para makipagkita sa kaklase niyang si Riko, at binigyan siya ng kaina-hinalang mga video tungkol sa maliliit na masasamang loob. Bilang kapalit, iniabot ni Riko sa kanya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Arya. Habang sinisimula ni Kinji basahin ang dokumento, tinanong siya ni Riko kung bakit hindi niya diretsyong tinanong si Arya dahil sila ay dating. Nang sabihin ni Kinji kay Riko na hindi niya ito date, tinanong niya kung alam nito na si Arya ay kilala bilang Arya the Quadra, dahil may dala itong 4 na magkakaibang sandata, na napakabihira. Nang gabing yun, hinarap ni Kinji si Arya. Ibinunyag na nalaman niya na kalahating maharlika ito dahil ang lola nito ay nakatanggap ng titulong dame mula sa maharlikang pamilya ng Britain. Bukod pa rito, siya ay isang S-ranked na butae na hindi pa nabibigo sa kahit isang misyon. Sa halip na magalit, inutusan ni Arya si Kinji na sumali sa unit ng pagsalakay, ngunit pinaalalahanan siya nito na isa siyang talunan. Hindi pinaniwalaan ni Arya ang kanyang kwento, at sinabi kay Kinji na nakuha niya ang i-rank dahil sinadya niyang ibagsak ang kanyang mga pagsusulit. Sa sandaling yun, napagtanto ni Kinji na sinuri din ni Arya ang background niya. Bago pa siya makalayo, hinawakan siya nito ng mahigpit, kaya humandar ang kanyang drill machine. Nang malapit na sanang mag-hysteria mode si Kinji, itinulak niya palayo si Arya at sinabi rito na sasali siya sa assault unit para lang sa isang misyon. Dahil ayaw ni Kinji na malaman ni Arya ang tungkol sa hysteria mode, binalaan niya ito na pagkatapos ng misyon, maghihiwalay na sila ng landas, at pumayag naman si Arya, nangako na ilalabas niya ang tunay nitong lakas. Ang kinabukasan, dumating si Kinji sa unit ng pag-atake, kung saan siya sinalubong ni Riko, na napansin ang pagkadismaya sa kanyang mukha.
Mabilis siyang naglabas ng isang arcade coupon mula sa kanyang dibdib at inabot ito kay Kinji, na lubos na nasabik matapos masaksihan ang lahat ng iyon. Ilang sandali pa, pumasok si Kinji, at tuwang-tuwa ang lahat ng kanyang kaklase na makita siyang muli dahil kilala siya bilang tagapagpatawa ng klase. Nang magsimulang mainis si Kinji, namagitan si Arya, kaya't nagkanya-kanya ang lahat ng layers. Pagkatapos ng klase, naglakad si Kinji at Arya ng magkasama, nang tawagin siya nitong Mr. Popular, ngunit sinabi ni Kinji sa kanya na ang pagtrato sa kanya na parang si Naruto Uzumaki mula sa hindi masaya para sa kanya ang episode 1. Si Arya, sa kabilang banda, ay nahihirapan magkaibigan dahil tratuhin siya ng lahat na parang prime gera, kaya tinanong siya ni Kinji kung ang buong sitwasyon ng pagkakagapos ay dahil malungkot siyang talunan na hindi makapagkaibigan sa normal na paraan. Sa halip na sagutin siya, nagsimulang tumawa si Arya hanggang sa sinabi ni Kinji sa kanya na magpapalipas siya ng sama ng loob sa arcade. Dahil hindi pa nakarinig si Arya ng arcade noon, sinabi niya kay Kinji na sasama siya, na labis na ikinainis ni Kinji. Pagkatapos subukang takasan siya, napagtanto ni Kinji na walang saysay ang kanyang mga pagtatangka. Dahil susundan siya ng babaeng ito hanggang sa Uranus. Pagdating sa arcade, agad na nabighani si Arya sa mga plushie sa claw machine. Napansin ito ni Kinji at inanyayahan si Arya na subukan, ngunit dahil hindi pa siya nakakalaro ng ganoong laro, lubos siyang nabigo. Sa huli, si Kinji na ang kumuha ng makina at nanalo ng hindi isa kundi 2 plushie para kay Arya, na nagdulot ng malaking ngiti sa kanyang mukha. Saglit na nabighani si Kinji, dahil kailanman ay hindi pa niya nakita itong ngumiti ng ganoon. Sa sandaling yun, ibinigay ni Arya kay Kinji ang sobrang plushie, sinasabing pwede nilang paglaruan ng kakaiba ang kanilang mga plushie para magsaya. Naiwan si Kinji na gulat habang si Arya, binibigyan siya ng masiglang ngiti. Kinabukasan, paalis na sana si Kinji papuntang eskwelahan nang muli siyang hindi umabot sa bus. Habang nagrereklamo siya sa Diyos ng kapalaran dahil sa kanyang kamalasan, sinabihan ang kanyang mga kaklase na may bomba sa bus. Saka naman tinawagan ni Arya si Kinji at sinabi na na-hijack ang bus ng eskwelahan habang sinusubukan ng mga nasa loob na hanapin ang bomba, hanggang sa nagsimulang paputukan sila ng isang automatikong sasakyan. Sa gitna niyon, nagsama sina Arya at Kinji para iligtas ang kanilang mga kaklase, at sa daan, sinabi ni Arya kay Kinji na ang salarin ay ang tanyag na butey assassin. Ikinagulat ito ni Kinji dahil ang walang hiyang iyon ay nahuli na. Kaya bumaling siya kay Arya para sa paliwanag, ngunit sinabi ni Arya sa kanya na kalimutan na ang lahat at magtuon sa pagliligtas ng kanyang mga kasamahan. Balik sa loob ng bus, ang mga estudyante ay naiwang lubhang naapektuhan matapos ang unang putukan ng utusan sila ng assassin ng butey na dalhin ng bus sa isang mataong lugar. Nang makita ni Arya ang bus na papunta sa ibang direksyon, agad niyang nahulaan kung saan ito patungo at sinabi kay Kinji na ilabas ang kanyang buong husay dahil malapit nang maging seryoso ang sitwasyon. Ngunit sinabi ni Kinji kay Arya na hindi siya kasing lakas ng iniisip nito, ngunit tumanggi siyang tumungo. At nagpaalam at sinabi sa kanya na gawin lang ang kanyang makakaya. Sa loob ng bus, bumuo ang mga lalaki ng plano para pabagsakin ang sasakyang nagbabantay. Pagpasok ng bus sa tunnel, kinarga ng mga lalaki ang kanilang mga baril para barilin ang kotse, ngunit nagpaputok ito hanggang sa mapilitan silang lahat na yumuko. Sa gitna ng barilan, nawalan ng buhay ang driver at si Mutao, kaibigan ni Kinji, ang humawak sa manibela habang sinisira nina Arya at Kinji ang kotse sa pamamagitan ng pagbaril dito. Pagkatapos nito, nagpasya silang sumakay sa bus upang hanapin ang bomba. Habang ginagawa nila yon, sinabi ni Mutao kay Kinji na wala na silang gaanong oras dahil malapit na silang dumating sa Rainbow City, kung saan malaki ang posibilidad na sumabog ang bomba. Sa kabutihang palad, nakita ni Arya ang bomba at sinabi kay Kinji na ito ay sapat na malakas para burahin ang buong lungsod. Ang magandang balita ay madali itong ma-defuse ni Arya, ngunit bago yun, isang batang nagngangalang Ryu ang nagsabi kay Kinji na minamanmanan sila ng kalaban sa pamamagitan ng isang sensor, kaya kailangan muna nilang sirain yun bago i-defuse ang bomba. Dahil dito, umakyat si Kinji sa bubong, kung saan niya nakita ang sensor at matagumpay niya itong tinanggal. Ngunit nang makita siya ni Arya sa itaas, nagalit siya rito dahil inilagay niya ang sarili sa panganib. Hindi maintindihan ni Kinji kung bakit si Arya,
Pinapagalitan siya hanggang sa may lumitaw na bagong automatikong sasakyan at nagsimulang paputukan sila. Bago pa may mangyari kay Kinji, ginamit ni Arya ang sarili niya para ipagsanggalang siya, at dahil doon, siya ay natamaan ng bala. Hindi nagtagal, dumating ang bus sa Rainbow City, at hindi makakilos si Kinji. Sa kabutihang palad, napansin niya ang isang sniper na nakapwesto sa loob ng helikopter at nakilala niya ito bilang si Reki. Ilang segundo lang, pinaghiwalay ni Reki ang bomba mula sa bus sa pamamagitan ng pagbaril dito. Nang sumabog ang bomba sa ilog, sa wakas ay nakarelax si Kinji, kahit na wala siyang ginawang anuman. Matapos dalhin si Arya sa ospital, sinalubong si Kinji ni Reki. At tinanong siya kung kilala niya si Arya. Pagkatapos ay ibinunyag niya na si Arya ay ang kanyang kliyente, at bago ang misyon, nilapitan siya nito at sinabing kailangan niya ng tulong niya. Nang idinagdag ni Reki na malaki ang pag-asa ni Arya sa kanya, at siya ay isa lang backup, pakiramdam ni Kinji ay napakasama niya. Samantala, tiningnan ni Arya ang kanyang refleksyon at nagsimulang umiyak, alam niyang kahit si Bob the Builder ay hindi makakapag-ayos ng kanyang mukha. Sa sandaling yun, pumasok si Kinji sa kanyang silid at tinanong siya kung maayos lang siya. Tiniyak ni Arya sa kanya na maayos lang siya, at napansin ang pagkakasala na nakasulat sa mukha ni Kinji, sinabi ni Arya sa kanya na siya ay alinsunod sa beauty code na nagbibigay diin sa pagliligtas ng mga kasamahan. Ang idealistikong pananaw ni Arya ay nakapagpapagalit kay Kinji, kaya sinabi niya rito na unahin ang sarili, na ikinainis ni Arya, at sinabi niya kay Kinji na isa siyang hanggal sa pagliligtas dito. Tahimik na tumayo si Kinji at iniabot kay Arya ang ulat tungkol sa insidente, na nagsasaad na wala silang nakitang ni isang palatandaan tungkol sa salarin. Nanatiling hindi apektado si Arya at itinapon ang ulat sa basurahan bago sabihan si Kinji na umalis dahil binaygo siya nito. Galit na ngayon si Kinji at sinabi niya kay Arya na wala siyang interes na maging isang butae, na lalong nakapagpagalit. Arya, at sinisigawan niya ito na wala siyang oras. Sa kabila nito, sinabi ni Kinji kay Arya na tapos na siyang maging butae, at sa pagkakataong ito, tinanggap ni Arya ang kanyang desisyon at tahimik na lumayo sa usapan. Ilang gabi pagkatapos nito, binabangungot si Kinji tungkol sa isang cruise ship na nilamon ng apoy bago tuluyang lumubog. Ngunit, sinisi ng media ang isang butae na nasa sakay at ginawa siyang isang inkompetenteng hanggal dahil hindi niya napigilan ang trahedya, kahit na isa lamang siyang biktima na nawalan din ng buhay. Pagkatapos ng insidente, ang kapatid ng butae, si Kinji, ay pinuntirya ng mga reporter na nagtatanong sa kanya kung nahihiya siya sa paglabas niya sa parehong kitty bilang isang talunan. Nagising si Kinji na natataranta at sinumpa ang lahat dahil ginawa nilang emo edgelord ang isang matamis at mahilig sa cocomelon na bata. Kalaunan, namasyal si Kinji kung saan napag-isipan niya kung paano isinakripisyo ng kanyang kapatid ang buhay nito para iligtas ang lahat, ngunit siya'y kinutya. Nang araw na yon, natanto ni Kinji na ang mga beaut ay laging talunan, at iyon ang dahilan kung bakit siya titigil. Sa sandaling yon, nakatanggap si Kinji ng text mula kay Shiroyuki, at lalong lumala ang kanyang araw. Matapos niyang patayin ang kanyang telepono at ilagay sa airplane mode, nakita ni Kinji si Arya na papalabas ng tindahan, mukhang maganda. Kinuha nito ang atensyon ni Kinji, habang iniisip niya kung may misyon si Arya para hanapin ang kanyang hinahanap. Habang sinusundan niya ito, natagpuan niya si Arya sa istasyon ng pulisya, kung saan biglang naglaho si Arya at nahuli si Kinji sa akto. Sa huli, sumama si Kinji kay Arya, at pumasok sila sa istasyon ng pulisya, kung saan sinalubong sila ng kaakit-akit na ina ni Arya at mga posas. Ipinagpalagay ni Kane na si Kinji ang nobyo ng kanyang anak, ngunit mabilis na nilinaw ni Arya na nakalaan ang kanyang sarili para kay Didi. Pagkatapos ay seryoso siyang nagsalita at sinabi kay Kane na si Kinji ay biktima rin ng beaut na mamamatay tao, at dahil naging walang iya na ang muling kumilos, magpupursigi siyang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan at bawasan ang kanyang panahon ng pagkakakulong mula 864 na taon patungo 742 taon. Nang marinig ito ni Kinji, tiningnan niya si Arya, nagtataka kung alam ba niya na hindi na makakasama ng kanyang ina ang anak. Pagkatapos ay tinanong ni Kane si Arya kung nakakita na ba siya ng kapareha. Sinabi ni Arya na kaya niyang hawakan ang lahat ng mag-isa, ngunit ipinaalala ni Kane sa kanya na kailangan niya ng taong nakakaintindi sa kanya para mailabas ang tunay niyang sarili,
at binigyan siya ng halimbawa ng kanyang mga lolo't lola, na mga magagaling na dilag. Pagkatapos ay sinabi ni Arya kay Cain na nauubusan na siya ng oras, ngunit ang kanyang ina. Pinapayuhan siyang dahan-dahanin lang ang mga bagay dahil walang magandang maidudulot ang pagmamadali sa buhay. Tapos na ang oras, at habang dinadala si Cain pabalik sa kanyang selda, hinihimok niya si Arya na humanap ng makakasama bago gumawa ng anumang padalos-dalos. Habang papalabas si Arya sa istasyon ng pulis, sumunod si Kinji sa kanya, pero sinabihan lang siyang umalis. Doon siya nagsimulang umiyak sa ulan, habang pinagmamasdan siya ni Kinji mula sa malayo. Nang hindi pumasok si Arya sa eskwela kinabukasan, nagsimulang mag-imbestiga si Kinji at nalaman niyang pinagbintangan si Cain para sa mga krimeng ginawa ng Butte Assassin. Naniniwala si Arya na inosente ang kanyang ina, kaya naman, masidhi niyang sinusubukan na makahanap ng kapareha upang tulungan siyang mahuli ang orihinal na mamamatay tao ng Butte. Sa sandaling yun, dumating si Ryo at sinabi kay Kinji na babalik si Arya sa London at ang kanyang flight ay aalis ng alas 7. Pagkatapos ng klase, naglalakad pa uwi si Kinji at naiisip niya sa sarili na dapat nang bumalik si Arya sa London dahil hindi niya ito matutulungan. Pagkatapos, nakatanggap siya ng text mula kay Rico, na nagsasabing pumunta siya. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, pumunta si Kinji sa lokasyon, at agad-agad, si Rico ay lumapit at naging malambing sa kanya sa isang pribadong silid. Pagkatapos, sinabi niya kay Kinji na gusto niya ang kanyang lollipop, ngunit naiinis si Kinji at nagtanong kung bakit niya sinasayang ang kanyang oras. Bilang tugon, inutusan ni Rico si Kinji na maging mabait sa kanya kung gusto nitong malaman ang tungkol sa Butte Assassin. Nagulat si Kinji sa biglaang pagbabago ni Rico, ngunit tahimik siyang nakinig dito habang sinusubukan nitong bumuo ng plano kasama niya. Saktong malapit na siyang mapunta sa hysteria mode, ipinakita ni Rico sa kanya ang isang ulat tungkol sa cruise ship kung nasaan ang kanyang kapatid. Matapos ibunyag na naaga ang barko ng Butte Assassin, sinubukan ni Rico na akitin si Kinji, na naging sanhi ng pag-activate ng kanyang hysteria mode. Habang si Kinji ay nagiging mas matapang at mapang-akit, inilagay niya si Rico sa sofa at sinabihan siya na kanyang hahaplasan ang kanyang kuting mamaya. Pagkatapos kamandat sa kanya, lumabas si Kinji at may masamang kutob na nasa panganib si Arya. Pagkarating sa paliparan, naramdaman ni Kinji na natatapos na ang hysteria mode, kaya mabilis siyang sumakay ng eroplano at sinabi sa air hostess na itigil agad ang flight. Gayunpaman, hindi kayang ihinto ng piloto ang eroplano dahil sa ilang teknikalidad, kaya dumiretso si Kinji sa compartment ni Arya. Pagkakita sa kanya, tinanong ni Arya si Kinji kung bakit siya narito, at sinabi niya rito na huwag nitong iprito ang kanyang utak dahil hindi siya pupunta upang makita ang pangit nitong mukha kung hindi emergency. Pagkatapos kumalma, ipinaliwanag ni Kinji kay Arya na dumating siya dahil ipinangako niyang lulutasin ang isang misyon kasama niya, at dahil hindi pa nalulutas ang kaso ng Butte Assassin, magkasosyo pa rin sila. Ngunit, galit na sinabi ni Arya sa kanya na pagkatapos siyang makilala, nagpasya siyang magtrabaho ng mag-isa. Bigla, nakarinig sila ng kulog na labis na ikinatakot ni Arya. Nang makita ni Kinji na siya ay nagkukubli sa takot, tinukso niya ito na isang peking boss babe, na nagpaiyak sa kanya. Dahil dito, nakonsensya si Kinji, kaya marahan niya itong inalo, na pagtantong isa lamang siyang babae. Nang akma na niyang ibibigay kay Arya ang impormasyon tungkol sa Butte Assassin, nakarinig sila. Mga putok ng baril sa labas, sinundan ng Butte Assassin na nagsasabi sa lahat na ang eroplano ay dinukot at hinihiling sa mga Butte na humarap sa kanya. Habang nagsasanib puwersa sina Arya at Kinji, ipinapaliwanag niya rito na ang Butte Assassin ay pinupuntirya ang kanyang pamilya mula pa sa simula. Pagdating nila sa bar, nakita nila ang air hostess na nakaupo mag-isa, ngunit bago pa sila makapagpahinga, binuksan niya ang kanyang maskara at nagpakilalang Rico. Habang sina Arya at Kinji ay nabigla, ibinunyag ni Rico na siya ang apo ng French phantom thief na si Arsène Lupin. Tinanong naman ni Arya si Rico kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, at ibinunyag ni Rico na pagod na siyang nalalampasan ng pamana ng kanyang lolo. Kaya nagpasya siyang puntiryahin si Arya, na ang lolo, si Holmes, ang tumalo kay Lupin. Ngayon naman ay turn niya para talunin si Arya, ang inapo ni Holmes, at gumawa ng pangalan para sa sarili. Matapos umamin na siya ang mamamatay tao ng Butte,
Sinabi ni Rico sa kanila na isinayos niya ang pagkikita nila dahil ang pamilya Holmes ay nangangailangan ng bihasang kasama upang ma-activate ang kanilang kapangyarihan. Sinabi naman ni Rico kay Kinji na siya rin ang pumatay sa kapatid nito, na nagpakulo ng kanyang dugo. Bago pa siya makagawa ng padalos-dalos, sinimulan ni Arya na labanan si Rico, habang si Kinji naman ay nagtago sa likuran niya, na tila nawala ng tapang. Sa kalagitnaan ng laban, sinabi ni Rico, Arya na, tulad niya, kilala rin bilang Rico the Quadra, bago siya barilin at tuluyang mawala ng buhay sa harap mismo ng mga mata ni Kinji. Sa paniniwalang siya ang nagwagi, nagsimulang tumawa si Rico na parang isang bruha, habang binuhat naman ni Kinji ang walang buhay na katawan ni Arya pabalik sa kanilang kompartimento, kung saan niya ginamit ang kanyang pampabuhay na sustansya sa kanya. Habang ang katawan ni Arya ay napawrong sa pagkasuklam, bahagyang nakahinga si Kinji nang makita siyang buhay. Nagising si Arya at agad inakusahan si Kinji na sinubukang gawan siya ng hindi nararapat habang siya ay nakikipagpulong kay Jesus. Ipinapaalala naman ni Kinji kay Arya na si Rico ang kanilang kalaban, na nagpabalik sa kanya sa fighting mode. Gayunpaman, pinigilan ni Kinji si Arya at sinabihan na hindi niya matatalo si Rico ng ganito, na ikinagalit niya ng sobra kaya inakusahan niya si Kinji na kinamumuhian siya nito. Napagtanto ni Kinji na nag-ulo ang isip ni Arya dahil sa epekto ng kakaibang sangkap na nanggaling sa kanya, kaya pinatahimik niya ito sa paghalik sa labi, na nagpaaktibo sa kanyang hysteria mode. Nang akmang sisermonan ni Arya si Kinji dahil sa pagkuha ng kanyang unang halik, binuhat siya ni Kinji at sinabihan na poprotektahan niya ito anuman ang mangyari. Samantala, nalaman ng mga kaklase ni Kinji ang tungkol sa pag-hijack sa eroplano ni Arya at nag-alala para sa kanyang kaligtasan. Sa sandaling yon, isang estudyante ang nagdala, bagong impormasyon, na nagsasaad na nakita si Kinji na sumakay sa eroplano sa huling sandali. Pabalik sa eroplano, sinabi ni Rico kay Kinji na tapos na ang oras at hiniling na ibigay niya si Arya, ngunit tinitigan siya nito ng malamig, na nagdulot ng kakaibang damdamin sa kanya. Habang sinasabi ni Rico kay Kinji na papatayin niya ito, ibinato niya rito ang isang tangke ng oxygen sa mukha, na nagtulak kay Rico na barilin siya. Mabilis na gumamit si Kinji ng kutsilyo at hinati ang bala, nang biglang gulati ni Arya si Rico sa pamamagitan ng pagpapaputok sa kanya. Habang nawawala ng kontrol si Rico sa kanyang mga sandata, ginupitan ni Arya ang buhok nito. Habang sinasabi ni Kinji sa kanya na tapos na ang laro. Ngunit sa halip na sumuko, nagsimulang tumawa si Rico at humugat ng isang misteryosong kapangyarihan na nagpatamba sa eroplano. Nabigla sina Kinji at Arya, na nagbigay daan kay Rico para tumakas, kaya sinabi ni Kinji kay Arya na siya ang bahala sa pagpapalipad ng eroplano, at siya na ang bahala sa baliw na babaeng iyon. Habang umaalis si Arya para pamunuan ng eroplano, natagpuan ni Kinji si Rico, na napalibutan na ang sarili niya ng mga bomba. Sinabi niya pagkatapos kay Kinji na sumali sa EU, at magsasama silang muli ng kanyang kapatid. Ngayon, suwang-suwa na si Kinji sa kalokohan ni Rico, kaya itinutok niya ang baril sa kanya. Pagkatapos ay inaktiba ni Rico ang mga bomba at tumakas sa butas sa pamamagitan ng paggawa ng parachute mula sa kanyang damit. Pagkalipas ng ilang segundo, 2 misil ang sumalpok sa mga makina ng eroplano, nag-iwan kina Kinji at Arya sa mahirap na sitwasyon. Habang sama-sama si Kinji kay Arya sa sabungan, sinabi niya rito na nahihirapan siyang patatagin ang eroplano. Sa puntong ito, hinaplos ni Kinji ang ulo niya at tiniyak sa kanya na mahusay ang ginagawa niya. Pagkatapos nyon, kinontak ni Kinji si Muto upang sabihin ang kasalukuyang sitwasyon, at ipinaalam nito kay Kinji na mayroon siyang 10 minuto bago bumagsak ang eroplano. Bago pa man makatulong si Muto kay Kinji, naantala ang tawag dahil sa Japan IER Force, at napagtanto ni Ryo na pinagpasyahan na marahil ng gobyerno na sadyang ihinto ang paglipad ng eroplano habang nasa ere, sa halip na ipagsapalaran ang pagbagsak nito. Pagkatapos ay inutusan si Arya ng Air Force na lumapag sa karagatang Pasipiko, kaya sinabi niya kay Kinji na dapat nilang sundin ang mga utos. Subalit sinabi ni Kinji kay Arya na hindi ligtas na makakalapag ang isang eroplano sa tubig, at sumali si Muto sa tawag at sinabi sa kanila na pinabayaan na ng gobyerno ang kanilang paglipad. Sa huli, nagpasya si Kinji na lumapag sa isang bakanteng isla, ngunit sinabi ni Muto sa kanya na hindi siya makakita ng kahit ano sa ganitong panahon. Gayunpaman, wala nang ibang opsyon si Kinji, kaya sinabi niya kay Muto na laban kung laban.
Habang minamaneho ni Kinji ang eroplano patungo sa isla, napagtanto niyang tama si Muto, at sinabihan si Arya na ihanda ang sarili para sa pinakamasamang sitwasyon. Dito, sinabi ni Arya kay Kinji na kailangan niyang magkaroon ng ligtas na paglapag, dahil hindi siya pwedeng mamatay bilang isang butae gayong ayaw niya rito. Noon din, nakita nila ang maraming ilaw na nagniningning sa isla mula kay Muto, na nagsabing gumawa ng ligtas na paglapag si Kinji. Salamat sa mga ilaw na yun, nagawang makalapag ng maayos ni Kinji sa isla. Kinabukasan, lubusang pagod na pagod si Kinji, nang dumating si Arya at sabihin sa kanya na ipinagpaliban ang paglilitis ng kanyang ina dahil nabunyag na si Riko ang butae na mamamatay tao. Pagkatapos ay tinanong niya si Kinji kung bakit niya ito sinundan, dahil ayos lang sana siya ng mag-isa. Umamin si Kinji na hindi niya alam, na naging dahilan para sabihin ni Arya sa kanya na hindi siya mabubuhay nang wala ang tulong nito, at ngayong alam na niya kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng kasama, maghahanap siya ng isa sa Tinder. Bago sila tuluyang maghiwalay ni Kinji, sinabi ni Arya sa kanya na kung magbabago ang isip niya balang araw, dapat siyang lumapit at hanapin siya. Gayunpaman, tumanggi si Kinji na gawin yon, na labis na ikinalungkot ni Arya, at mabilis siyang umalis. Habang papalabas, nagsimulang umiyak si Arya, alam niyang hindi na siya makakahanap ng tulad ni Kinji na may ganoong panghalina. Ilang sandali pagkaalis ng kanyang helicopter, tumakbo si Kinji para pigilan siya, ngunit huli na ang lahat, o sa tingin niya, dahil binuksan ni Arya ang pinto at tumalon, patungo sa kanya. Pagkabalik sa lugar ni Kinji, buong pagmamalaking ibinunyag ni Arya na siya ang inapo ng dakilang Sherlock Holmes, na nagpatulala kay Kinji dahil ang isang taong tila hindi matalas ang isip ay hindi maaaring magkaroon ng maong. Bago pa masabi yun ni Kinji kay Arya, malakas nang kumakatok si Shiroyuki sa pinto na parabang may utang siya. Pagkatapos ay binuksan ni Kinji ang kanyang telepono at nakakita ng 100 mensahe mula kay Shiroyuki, na ikinatakot niya. Samantala, tinanong siya ni Shiroyuki sa likod ng pinto kung may kasama siyang babae, at bago pa makasagot si Kinji, puwersahan niyang binuksan ang pinto at nakita si Arya. Iniisip ni Shiroyuki na nalinlang ni Arya si Kinji sa pamamagitan ng kanyang pang-akit, kaya agad siyang sumugod upang saktan ito habang sinisikap naman ni Kinji na pakalmayan siya sa pagsasabing nananatili pa siyang dalisay. Gayunpaman, ayaw makinig ni Shiroyuki sa anumang katwiran at walang taros na sumalakay kay Arya dahilan ng kanyang pagkalito. Habang pinapagana ni Shiroyuki ang kanyang espada, napagtanto ni Arya na isa pala siyang Chaod, na isang butae na may kakaibang kapangyarihan. Idinagdag naman ni Kinji na si Shiroyuki ay miyembro ng Hotoji Miko, isang grupo ng mga Miko sa dambana na mayroong kapangyarihang hindi mula sa mundong ito. Ang pinakagulat kay Kinji ay nang malaman niyang si Riko ay isa rin sa mga Miko tulad ni Shiroyuki, at dahil ang kanilang kakaibang kapangyarihan ay lubos na pinahahalagahan sa mundo ng butae, ang kanilang akademya ay may hiwalay na departamento na nagsasanay sa mga shoot, na kilala bilang SSR habang abala ang mga babae sa pakikipaglaban, nakatayo si Kinji sa balkonahe at nagtatangkang magpakamatay habang sinisira ni na Shiroyuki at Arya ang kanyang tahanan. Alam niyang mangyayari ito dahil si Shiroyuki ang pinakamahusay na estudyante sa klase niya, habang si Arya ay isang S-rank butae. Nang kapwa sila napagod na sa pakikipaglaban, humingi ng tawad si Shiroyuki kay Kinji dahil hindi niya nagawang mas bigyan ng kasiyahan si Kinji kaysa kay Arya. Pagkatapos, bumalik siya sa pakikipaglaban kay Arya, inaakusahan nito na umibig kay Kinji, ngunit sinabi ni Arya kay Shiroyuki na si Shinji ay tagasilbi lamang niya. Gayunpaman, iniisip ni Shiroyuki na naglalaro sila ng mga pilyong laro na may pagkontrol at paggapos at malapit nang tapusin si Arya, ng si Kinji. Namagitan at sinabi kay Shiroyuki na pansamantala siyang nakipag-partner kay Arya para sa mga misyon sa butae. Habang kumakalma si Shiroyuki at sinasabi kay Kinji na gusto niyang maging una niyang halik, nanigas siya sa takot kasama si Arya. Sa pagtingin sa kanilang reaksyon, agad na naunawaan ni Shiroyuki na nagpalitan ng laway ang dalawa at handa nang sumugod para sa pangalawang round, nang siguruhin ni Arya na hindi siya magkakaanak kay Kinji. Dahil dito ay nawalan ng malay si Shiroyuki, habang sinabi ni Arya kay Kinji na sinabi ng kanyang ama na magiging ina siya sa pamamagitan ng paghalik sa isang ina, na nagpatindig ng pagnanais ni Kinji na tapusin na lang ang lahat. Ulit, kinabukasan sa Budi High, naglakad si Kinji papunta sa klase at nakita niyang iniiwasan siya ni Shiroyuki na parang may sakit.
Si Kinji, bilang isang kalmadong tao, ay hindi ito pinansin at dumiretso sa klase, kung saan tinanong siya ni Muto kung makikilahok ba siya sa mga kaganapang inaanunsyo. Ipinaalala ni Kinji na isa siyang E-ranker, na ibig sabihin ay hindi siya papayagang kumatawan sa akademya sa harap ng mga tagalabas. Sinabihan naman ni Muto si Kinji na maging isang receptionist tulad niya, at pagkatapos niyang pumayag, lumingon si Kinji kay Arya, at nakita siyang may hawak na libro sa biyolohiya. Sa sandaling malaman ni Arya na ang misyonero ay nangangahulugan ng iba pa, pinagpapalo niya si Kinji dahil sa pagwasak nito sa kanyang kawalang muwang. Nang hapon ding yun, nagpakita si Arya na nakasuot ng uniforme ng cheerleader, na lalong nagpasidhi sa pagnanasa ni Kinji. Matapos sabihin kay Kinji na sumali siya sa cheer team para sa festival, inamin ni Arya na inimbestigahan niya ito at nalaman niyang may split personality disorder ito dahil sa stress sa pakikipaglaban. Gayunpaman, alam ni Kinji na ito ay dahil sa kanyang kasaysayan ng lahi, ngunit ayaw maniwala ni Arya doon at sinabi kay Kinji na ilalagay niya ito sa mga sitwasyong nakakapagdulot ng stress upang ma-activate niya ang kanyang fighter mode sa lahat ng oras. Bago pa man makakilos si Kinji, binatukan ni Arya sa ulo si Kinji at sinigawan siyang magsimulang magsanay. Samantala, ginawa niya ang kanyang cheer routine, na nakapagpakilig kay Kinji para kay Arya. Kinabukasan, habang naglalakad si Kinji papuntang eskwelahan, ginulat siya ni Arya, na hamampas sa kanya sa ulo. Habang nagpapahinga siya, narinig nila ang isang anunsyo para kay Shirayuki na pumunta sa tanggapan ng guro. Inisip ni Arya na ito ang perpektong pagkakataon upang malaman ang kahinaan ni Shirayuki at kinakaladkad si Kinji upang manmanan siya. Habang gumagapang sila sa lagusan, inihayag ni Arya na tinangka siyang saktan ng malubha ni Shirayuki kahapon. Sa simula, nahihirapan si Kinji, naniniwala dito hanggang maalala niya ang kakaibang pag-uugali ni Shirayuki. Lumabas na naglagay siya ng kwerdas ng piano sa locker ni Arya para mainis ito ng husto habang sinusubukan kunin ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay sinulatan ni Shirayuki ang lamesa ni Arya ng mga nakakapanakit na salita at pagkatapos ay binuhusan siya ng tubig. Nasindak si Kinji sa pag-uugali ni Shirayuki dahil wala siyang ideya na kaya nitong maging ganito kalupit. Pagdating nila sa opisina ng guro, narinig nila ang guro ni Shirayuki na pinapagalitan siya dahil sa pagbagsak ng kanyang mga grado. Pagkatapos, dahil sa pag-aalala, tinanong niya si Shirayuki kung nakipag-ugnayan na ba ito kay Durandal. Ngunit tiniyak ni Shirayuki sa kanyang guro, na si Durandal ay hinahabol lang ang pinakamataas na Chaudi, at saka, isa lang siyang alamat. Nang igiit pa rin ng kanyang guro na kumuha ng bodyguard, si Arya ay lumabas mula sa bentilasyon upang magboluntaryo. Agad na sinabihan ni Shirayuki si Arya na umalis, habang iniisip ng kanyang guro na magandang ideya para sa isang S-rank na butae na protektahan ang kanilang pinakamagaling na estudyante. Patuloy na lumaban si Shirayuki hanggang sa nagbanta si Arya na babarilin si Kinji, kaya pumayag si Shirayuki sa kondisyon na magiging bodyguard din niya si Kinji, na nangangahulugang maninirahan siya kasama nito mula ngayon. Nang gabing yun, sinabi ni Arya kay Kinji na iginiit niya na maging bodyguard ni Shirayuki dahil si Durandal ay isa sa mga nagplano laban sa ina niya. Sa tingin ni Kinji, nawala na sa katinoan si Arya dahil walang sino man ang nakakita kay Durandal, ngunit iginigiit ni Arya na totoo ito at ang paghuli sa kanya ay makapagpapagaan ng parusa ng kanyang ina. Bamantong hininga si Kinji, alam niyang sa panahong ito ay may kasintahan na marahil ang ina ni Arya na nagngangalang Liltai. Pagdating ni Shirayuki, agad niyang sinimulan ang mga tungkulin niya bilang asawa ngunit aksidenteng natabig ang gamot ni Kinji. Gayunpaman, tiniyak niya rito na huwag itong alalahanin, at nakita ito ni Arya at nakaramdam siya ng selos. Makalipas ang ilang araw, inihatid ni Kinji si Shirayuki sa paaralan ng aminin niya rito na ayaw niyang mahulog ito kay Arya, na napakainit kaya handang isuko ni Didi, Drake, at Leonardo DiCaprio ang kanilang buong kayamanan para lang mapasa kanya. Tiniyak naman ni Kinji kay Shirayuki na walang sino man ang makapaghihiwalay sa kanila dahil magkababata sila. Dahil dito, napunta si Shirayuki sa nakaraan kung kailan lihim siyang inilabas ni Kinji mula sa dambana para ipakita ang mga paputok. Pagkatapos nyon, napag-alitan si Kinji dahil sa pakikipagkita kay Shirayuki, ngunit patuloy pa rin siyang nanatili sa tabi nito at naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Pagkatapos ng klase, nakatanggap ng tawag si Shirayuki mula kay Kinji na humihingi ng tulong,
kaya agad siyang nagmadali patungo sa banyo kung saan niya nakita si Kinji na nakasuot ng panloob. Nang kalmadong sabihin niya kay Shirayuki na hindi niya ito tinawag, nagsimula itong magpanik matapos makita ang pangit niyang dibdib. Bilang paghingi ng tawad, sinimulang habarin ni Shirayuki ang kanyang plot armor habang nagmamakaawa si Kinji na huminto ito dahil hindi pa siya handa para tawagin siyang daddy ng kung sino man. Habang pilit niyang pinipigilan si Shirayuki, pumasok si Arya at nahuli sila sa akto. Galit na hindi siya inimbitahan sa kaguluhan, inilabas ni Arya ang kanyang mga baril at nagsimulang magpaputok patungo kay Kinji, dahilan upang tumalon ito palabas para iligtas ang kanyang buhay. Habang lumulutang sa karagatan, nagtataka si Kinji kung ano ang nangyari sa kanyang tahimik at payapang buhay. Kinabukasan, nagising si Kinji, na nilalagnat at nagpas siyang lumiban sa klase. Habang siya ay nagpapahinga, tahimik na inilagay ni Arya ang gamot sa sipon sa tabi niya, upang hindi mamatay sa lagnat ang kanyang tagatustos ng karne. Nang bandang hapon, nagising si Kinji na mas maganda na ang pakiramdam at sinalubong siya ng nag-aalalang si Shirayuki, na nagtanong kung maayos na siya. Ipinakita ni Kinji sa kanya ang gamot sa sipon at pinasalamatan siya sa pagdala nito sa kanya. Nanahimik si Shirayuki at nagpa siya na huwag sabihin kay Kinji na hindi siya ang nagbigay sa kanya ng gamot. Kinabukasan, lumiban si Kinji sa kanyang mga klase dahil lahat ng mga babae ay gumagala na nakasuot ng maiikling palda, na nakakapagpa. Nagpapahirap ng husto kay Kinji. Sa sandaling yun, dumating si Arya sa kanyang mapang-akit na uniforme at pinatamaan ang ulo ni Kinji ng sipa, na ikinaigtad niya sa sakit. Pagkatapos, nagalit siya rito dahil hindi niya iniwasan ang atake niya dahil malapit na silang lumaban kay Durandal, na may espadang kayang pumutol sa bakal. Tinanong ni Kinji si Arya kung nag-aalala ba ito para sa kanya, na ikinapula ng mukha niya, kaya sinabi niya rito na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Pagkatapos nyon, inutusan ni Arya si Kinji na tingnan ang telepono ni Shirayuki pagkatapos ng klase dahil nagpapadala si Durandal ng mga mensaheng banta sa kanyang mga puntirya bago niya sila dalhin sa di kilalang lugar. Mabilis siyang binalingan ni Kinji, pababa, na nagpapaalala kay Arya na hinding-hindi siya hahayaan ni Shirayuki na hawakan ang telepono nito, kung saan nagtatago siya ng koleksyon ng mga larawan nito. Pagkatapos, tinanong niya si Arya kung bakit wala ito kasama si Shirayuki ngayon, at casual na ibinunyag ni Arya na ipinagkatiwala niya kay Reki ang sniper upang bantayan si Shirayuki ngayon. Nang marinig ito ni Kinji, napaisip siya kung kinuha ni Arya si Reki bilang isang mamamatay tao para saktan si Shirayuki. Pagkatapos, hinayla ni Arya ang tenga ni Kinji upang seryosohin ito ang bagay, ngunit sinabi niya kay Arya na lagi siyang masyadong itinutulak nito at ipinaalala na nagkasakit siya dahil dito. Habang nakakaramdam ng pagkakasala si Arya, walang iniisip na sinabi ni Kinji sa kanya na nakuha siya ni Shirayuki. Gamot sa sipon at pinuri ang pagiging maalalahanin nito, na nagpasama ng loob kay Arya dahil siya ang nagdala ng gamot. Kaya, dahil sa inis, sinabi ni Arya kay Kinji na magpakasal na lang kay Shirayuki at sinimulan siyang labanan hanggang sa pinigil siya ni Kinji. Pagkatapos, sinabi niya kay Arya na gamitin niya ang kanyang lakas para magdala ng ebidensya ng pag-iral ni Durandal, at sinalungat ito ni Arya na umiiral ito dahil sa malakas niyang damdamin. Gayunpaman, sinabi ni Kinji kay Arya na niloloko lang niya ang sarili na iniisip na umiiral si Durandal dahil desperado lang siya na iligtas ang kanyang ina. Sa sandaling yun, napagtanto ni Arya na si Kinji ay katulad ng lahat ng tumawag. Sa kanya ay isang kapintasan ang hindi pagiging lohikal tulad ng kanyang lolo, si Sherlock Holmes. Pagkatapos, sinabi niya kay Kinji na sinasabi ng kanyang instinto na malapit nang umatake si Durandal, ngunit muling tinawag siya ni Kinji na isang baliw na engot, na nagdulot kay Arya ng matinding galit. Pagkatapos ng pangyayaring yun, bumisita si Kinji kay Shirayuki para sabihin sa kanya na siya mismo ang magbabantay sa kanya, na nagpasaya sa kanya dahil sa wakas ay nawala na ang kanyang karibal. Habang sila ay magkasama, tinanong ni Kinji si Shirayuki kung bakit siya lang ang naghahanda para sa Adsert Festival. Pagkatapos ay ibinunyag ni Shirayuki na ang buong student council ay pumunta upang manood ng paputok, kaya tinanong ni Kinji kung bakit hindi siya sumama sa kanila. Ipinaalala ni Shirayuki sa kanya na bilang isang shrine maiden, hindi siya pinapayagang bumisita sa labas ng mundo. Ito ay ikinagulat ni Kinji dahil akala niya ay iba na ang mga bagay para kay Shirayuki simula nang mag-enroll siya sa Buteihai.
Gayunpaman, ipinahayag niya na labis na nagalit ang mga Hadaji sa kanya dahil doon, kaya hindi na niya sila maaaring biguin pa. Napagtanto ni Kinji na si Shirayuki ay parang isang ibon na limitado ang kalayaan pa rin, tulad noong bata pa sila. Nang gabing yon, sinabi ni Kinji kay Shirayuki na dadalhin niya ito sa pista ng paputok, at nang sinubukan itong makipagtalo, tiniyak niya rito na pananagutan niya ng buo bilang kanyang bodyguard. Natuwa si Shirayuki rito, at nagtungo ang dalawa sa isang department store upang makapagpalit si Shirayuki ng angkop na damit bago bumisita sa pista. Pagdating nila, tapos na ang pista, at humingi ng paumanhin si Kinji sa hindi pagtingin sa oras. Dahil dito, sinabi ni Shirayuki na masaya lang siya na kasama ito, at sa unang pagkakataon, nakita ni Kinji siya bilang isang disenteng babae. Matapos maingat na ipatong ang kanyang jacket kay Shirayuki, tumakbo si Kinji upang kumuha ng inumin para sa kanya. Samantala, nakatanggap si Shirayuki ng text mula sa hindi kilalang numero, na nagpabalisa sa kanya. Pagdating ni Kinji, tinanong niya si Shirayuki kung ayos lang ba siya, at sa halip na sabihin kay Kinji ang tungkol sa text, siniguro sa kanya ng babaong baka na maayos ang lahat, habang nakaramdam ng ginhawa. Inabot ni Kinji kay Shirayuki ang ilang paputok, at habang nilalaro nila ang mga ito, napansin ni Kinji na may malaking dibdib si Shirayuki, na parang isang pabrika ng gatas. Pagkatapos, bigla na lang, naging seryoso si Shirayuki at sinabi kay Kinji na tiningnan niya ang horoscope nito at nalaman na siya ay magiging mawawala. Nang sabihin niya kay Kinji na kukunin siya ni Oriya, nagsimula siyang tumawa. Ngunit sinabi ni Shirayuki sa kanya na mas naging masaya siya simula nang dumating si Oriya sa buhay niya. Pagkatapos, sa labis na pagkabigo, hiniling ni Shirayuki kay Kinji na siya lang ang piliin sa pagkakataong ito at nagmakaawa para sa isang halik. Si Kinji, bilang isang maginoo, ay handa nang tuparin ang kahilingan ni Shirayuki, ngunit pagkatapos ay isang grupo ng maingay na estudyante ang dumating at sinira ang sandali. Habang awkward na tinitingnan ni Kinji si Shirayuki, sinabi niya kay Kinji na dapat na silang umuwi, dahil natuyo na ang kanyang Super Soaker Kitty. Sa araw ng Adseared Festival, nagpapatrolya si Kinji sa lugar. At walang nakitang kakaiba. Yun din, sinabi ni Ryo kay Kinji na tulungan nito si Muto sa pagiging receptionist, kaya sinabi niya kay Shirayuki na makikisama siya sa mga kaibigang lalaki. Ngumiti si Shirayuki at pinanood si Kinji na umalis, at pagkaraan ng ilang oras, nakatanggap si Kinji ng text mula sa kanya na nagpapalam. Habang nabigla si Kinji sa text, hinawakan siya ng guro ni Shirayuki at tinanong kung nakita niya si Shirayuki. Nagsimulang magpanik si Kinji habang tinatanong siya ng guro kung nakatanggap ba si Shirayuki ng anumang text mula kay Durandal. Kaya sa halip na mag-aksaya ng oras, tumakbo si Kinji upang hanapin si Shirayuki. Habang sinusubukan niyang tawagan si Shirayuki, nakita niyang patay ang telepono nito, kaya kinontak niya si Arya, ngunit hindi rin makontak ang telepono nito. Sinimulang lamunin si Kinji ng pagsisisi habang sinisisi niya ang sarili sa hindi pagtitiwala kay Arya at sa paglalagay sa buhay ni Shirayuki sa panganib. Sakto naman, nakatanggap si Kinji ng tawag mula kay Reki, na sumubok na pakalmehin siya sa pamamagitan ng pagpapaputok bilang babala malapit sa kanyang mga paanan. Nang maging mas kalmado na siya, tinanong niya si Reki kung kailan niya huling nakita si Shirayuki, at sinabi nito na huling nakita si Shirayuki sa Logi Center. Alam ni Kinji na wala si Shirayuki roon, kaya mabilis siyang tumakbo patungo sa gusali. Samantala, pumasok si Shirayuki sa isang nakakatakot na basement, kung saan naghihintay si Durandal sa kanya sa dilim. Dahil hindi niya ito makita, sinabi niya rito na natupad niya ang kanyang bahagi ng kasunduan, at tiniyak ni Durandal na hindi niya sasaktan si Kinji. Habang iniaabot ni Durandal ang kanyang kamay at sinabi kay Shirayuki na isasama niya ito sa EU, isang lugar na mas angkop para sa kanya, dumating si Kinji at napigilan si Shirayuki sa tamang oras. Gayunpaman, ibinato ni Durandal ang isang kutsilyo kay Kinji, na nagpatambo rito at tila pinako siya sa lupa, kaya't nakasama ni Durandal si Shirayuki. Nang ibato ulit ni Durandal ang isa pang kutsilyo kay Kinji, dumating si Arya at iniligtas ang tanga, bago sabihin kay Durandal na siya ay nasa ilalim ng pag-aresto dahil sa pagdukot sa isang shrine maiden. Habang nakatitig sa dilim, sinabi ni Arya kay Durandal na ginawa niya ang kanyang takdang aralin, kaya alam niyang gusto nitong hatiin ang kanyang mga kalaban at harapin ang mga ito isa-isa.
Ito ang dahilan kung bakit niya inihiwalay ang sarili kina Shirayuki at Kinji, para mailabas niya ito. Kitang-kita ang gulat ni Kinji nang mapagtanto niyang mas matalino si Arya kaysa kay Megamind, habang sinabi ni Durandal kay Arya na dapat niyang burahin ang ngising yon, dahil nagsisimula pa lamang siya. Biglang nagsimulang bamaha ang silong, at habang sina Arya at Kinji ay naitapon, sinunggaban ni Durandal si Shirayuki at tumakas. Matapos hanapin si Shirayuki, nakita siya ni Kinji at Arya na walang malay, nakakabit sa isang poste at hindi makakilos. Nang magising siya, humingi siya ng tawad kay Kinji at sinabi sa kanya na nagbanta si Durandal na itatapon siya kung hindi niya lihim nakikitain. Matapos ibunyag na nakatanggap siya ng text mula kay Durandal kahapon, nagsimulang umiyak si Shirayuki at humingi ng tawad kay Arya dahil sa pagiging masama sa kanya. Nagsimulang tumaas ang tubig sa paligid nila, kaya sinubukan ni Arya na kalagan si Shirayuki, ngunit sinabi ni Kinji sa kanya na hanapin si Durandal sa pinakamataas na palapag dahil hindi niya lumangoy. Gayunpaman, ayaw iwan ni Arya ang mga ito hanggang sabihin ni Kinji na mas magiging kapaki-pakinabang siya kung magnanakaw siya ng mga susi mula kay Durandal. Nakumbinsi nito si Arya, at habang wala siya, umabot na ang baha sa leeg ni Shirayuki, kaya sinabi niya kay Kinji na iwan siya at iligtas ang sarili dahil ito ang kanyang kapalaran bilang isang dalaga ng dambana ang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Tinawag siya ni Kinji na katawa-tawa sa pagsasabi ng ganoon, ngunit sinabi ni Shirayuki sa kanya na walang magluluksa sa kanya kahit mamatay siya rito. Pagkatapos, biglang, isang malaking alon ng tubig ang naghiwalay kay Kinji mula kay Shirayuki at inilubog siya sa tubig. Tumangging sumuko, lumangoy si Kinji patungo kay Shirayuki at binigyan siya ng halik sa ilalim ng tubig, na nagbigay kay Shirayuki ng kagustuhang mabuhay at pinaganya ang hysteria mode ni Kinji. Ngayon, mas malinaw ang pag-iisip, madali ang binaklas ni Kinji ang kandado, at silang dalawa ay lumangoy paakyat. Pagkatapos ay sinabi ni Kinji kay Shirayuki na gusto niya itong protektahan anuman ang mangyari, na labis na nagpakilig kay Shirayuki. Pagkatapos ay sinabi ni Kinji kay Shirayuki na umakyat sa hagdan, at nang sundan niya ito, nakita niya itong nakatayo sa isang malayo na sulok. Saka naman, tumakbo si Arya patungo kay Kinji, ngunit pinigilan niya ito sa oras habang napansin niya ang isang kawad ng piano. Sinabi niya kay Arya na si Durandal ang nasa likod nito, at agad namang napagtanto ni Arya na bumalik na si Rizzler Kinji. Pagkatapos nito, nilapitan nila si Shirayuki para tingnan siya, at napansin ni Kinji na iba ang kulay ng plot armor ni Shirayuki. Kaya, nagpasya siyang subukan si Shirayuki sa pagtatanong kung maayos ba ang pakiramdam ng labi nito. Nang kalmado itong sumagot ng oo, agad sinabi ni Kinji kay Arya na lumayo kay Shirayuki habang pinapaputukan siya. Sa kasamaang palad, napakabagal ng kanyang mga galaw para sa impostor, dahil itinutok nito ang kutsilyo sa leeg ni Arya at pinigil ang kanyang kamay. Napagtanto naman ni Arya na siya ay sa wakas kaharap si Durandal, ngunit nang tawagin niya itong ganoon, sinabi ng impostor kay Arya na ayaw niyang tawaging Durandal, dahil siya si Jin ika-30, isang inapo ni Jin Dark ika-4. Hindi naniniwala si Arya sa kanya, dahil si Jon ika-4 na ay pinatay sa apoy bago pa man siya maging ganap, ngunit sinabi ni Jon kay Arya na iyon ay isang kasinungalingan, dahil sanay ang kanyang pamilya sa pagmamanipula ng kasaysayan. Pagkatapos ay sinabi ni Jin kay Arya na habang tinalikuran siya ni Rico, gusto niyang sumama siya sa iyo o kung hindi ay ipapahamak niya ito sa matinding lamig. Habang tinatangka ni Kinji na iligtas si Arya, binalaan siya ni Jin na ipapalamig niya ang kanyang pagkalalaki at gagawin siyang isang ginoo. Walang mani. Pagkatapos, muling bumaling kay Arya, malapit na sanang halikan ni Jin si Arya upang patigasin ang dila nito, nang dumating ang tunay na Shirayuki at iligtas si Arya. Ngayon, puno ng kumpiyansa, sinabi ni Arya kay Jin na mas marami sila sa kanya, ngunit sa halip na umatras, naghagis si Jin ng mga gas bomb patungo sa kanila at binalot ang buong sahig sa makapal na gas. Habang naapektuhan ang kanilang paningin, sinubukan ni Arya na sunggaban ang kanyang mga espada, ngunit uminda sa sakit mula sa pinsala ng yelo na sanhi ni Jan, mabilis na sumugod si Shirayuki upang tulungan si Arya at ginamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang pagalingin kanyang kamay. Pagkatapos, sinabi niya kay Kinji na alagaan si Arya, dahil balak niyang harapin si Jin ng mag-isa. Dahil dito ay natawa si Jin,
at sinabi kay Shirayuki na hindi siya kasing lakas ng isang nag-ensayo sa ilalim ng EU. Matapos niyang patigasin ang buong sahig, inihayag ni Jin ang kanyang tunay na mukha at sinabi kay Shirayuki na hindi niya ito kayang talunin, dahil sumusunod siya sa mga patakaran ng Hotoji. Pagkatapos, gumawa si Shirayuki ng desisyon at sinabi kay Jin na tatalikuran niya ang bawat patakaran para mapanatili si Kinji na ligtas mula sa mga baliw na tulad niya. Sa sinabing yun, sinabi ni Shirayuki kay Kinji na huwag tumingin dahil malapit na siyang maging isang nakakapangilabot na sandata sa pamamagitan ng pagpapalabas ng ipinagbabawal na kapangyarihan ng mga dalagang templo. Siniguro ni Kinji sa kanya na anuman ang gawin niya, palagi pa rin siyang magiging kaakit-akit para pukawin ang kanyang pagnanasa. Itinaas ni Shirayuki ang kanyang nagliliyab na espada at sinabi kay Jin na ang tunay niyang pangalan ay Hamiko, bago siya hinarap. Habang abala ang mga dalaga sa paglalaban, humingi ng tawad si Kinji kay Arya dahil sa hindi niya pagpaniwala sa kanya noong isang araw at nangakong hinding-hindi na siya pagdududahan muli. Nang marinig ni Arya ang ganoong kalalaking salita mula kay Kinji, nagsimula siyang mamula, bago niya napagtanto na hindi pa panahon para magpaunlad ng kwento. Samantala, sinukol ni Jin si Shirayuki at malapit na siyang gawing Olaf, ngunit mabilis na sumugod si Arya upang atakihin siya. Habang tinatawag siya ni Jin na isang ordinaryong dilag lamang, ipinakita ni Arya kung ano ang kaya niyang gawin sa pamamagitan ng pag-neutralize ng mga atake nito. Dahil dito, idinirekta ni Jin ang kanyang atake kay Kinji, ngunit madali itong nailega ni Kinji, salamat sa pagsasanay na ibinigay ni Arya sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Arya kay Jin na tapos na, ngunit ngumisi si Jin at sinabing bagamat hindi pinapayagang kumitil ng buhay ni Newman ang mga butey, hindi niya sinusunod ang mga patakarang iyon at inaktibo ang kanyang kapangyarihang yelo upang burahin si Kinji. Sa sandaling yun, lumukso si Shirayuki mula sa ere at pinuputol ang espada ni Jin gamit ang kanyang naglalagablab na espada. Habang nasa gulat si Jin, nilagyan siya ni Arya ng pansamantalang panseguridad at sinabing siya ay nasa ilalim ng pagdakip. Samantala, kinakabahang tinanong ni Shirayuki si Kinji kung mukha ba siyang nakakatakot, ngunit tiniyak niya rito na lubos siyang sumusuporta sa malalakas na babae tulad ni Taylor Swift. Dahil dito, napaiyak si Shirayuki kaya niyakap niya si Kinji, habang nakangiti si Arya, iniisip na nararapat kay Shirayuki na makabuo ng kwento kasama si Kinji para sa napakagaling na huling galaw. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Shirayuki kay Kinji na dinala ni Arya ang gamot, na ikinagulat nito, habang lumayo si Arya sa atensyon. Matapos kalmeyan ng sarili, inutusan ni Arya, Shirayuki upang maging kanyang lingkod dahil nasiyahan siyang talunin si Ginny kasama niya at si Kinji. Para ipakita na seryoso siya, ibinigay ni Arya kay Shirayuki ang susi sa kwarto ni Kinji, na ikinatuwa naman niya, dahil mahuhuli na niya itong abala sa pribadong gawain habang nanonood ng kwento ng pag-ibig sa pagitan ng nanay mo at ng tab-ero. Pagkaraan ng ilang buwan, nakatanggap si Kinji ng text mula kay Arya, na sinasabing dumaan siya sa dormitoryo ng mga babae. Sa pag-aakalang makukuha niya ang pabor mula kay Arya, nagring siya ng kampana at agad siyang binati ni Arya, na labis ang paglalamang sa araw na yun, habang itinutulak niya si Kinji sa higel, at sinusubukan siyang asphyxiate gamit ang kanyang A-cups. Napagtanto ni Kinji na isa lang ang kayang maging ganito ka-freaky, at iyon ay si Rico. Kaya nang tawagin niya ang pangalan niya, inalis ni Rico ang kanyang maskara at sinabi kay Kinji na hindi siya makapaghintay na makalapit sa kanyang foot-long subway. Pagkatapos utusan si Kinji na huwag gumalaw para makapagbigay siya sa kanya ng hokta o na walang kamay, inalis ni Rico ang kanyang necktie, ngunit pinigilan siya ni Kinji at tinanong tungkol sa kanyang kapatid, dahil brothers before hoes. Sinabi ni Rico kay Kinji na buhay pa ang kanyang kapatid, kaya humingi siya sa kanya ng patunay. Pagkatapos ay inihayag ni Rico na hindi siya pumatay. Sinuman, na nangangahulugang ang pangalang Butey Assassin ay lubos na walang batayan. Gayunpaman, sasabihin lang niya kay Kinji kung ano ang nangyari sa kapatid niya kung tatanggapin niya ito bilang kanyang kasintahan. Dahil alam ni Rico ang tungkol sa hysteria mode, lalo pa niyang pinaganda ang alok sa pagsasabi kay Kinji na maaari niyang buhayin ang kanyang mga kahangahangang kapangyarihan sa pamamagitan ng paghipo sa kanya kahit kailan niya gusto. Noon din, sumugod si Arya sa bintana at pinaputukan si Rico dahil sa pagsubok nitong makuha ang kanyang supplier ng sausage. Naiinis si Rico sa pagkaantala, at dahil hindi siya mahilig magbahagi,
Ibinato niya ang isang flash grenade kay Arya at sumibat. Samantala, naramdaman ni Kinji na natakpan ang kanyang mga mata. Mula sa madilim na kuweba ni Arya hanggang sa nagmadali siyang hanapin si Rico at nakita niya itong papunta sa bubong. Habang nagmamadali silang umakyat, sinabi ni Arya kay Rico na pagbabayaran nito ang pagkakabintang sa kanyang ina, at sinimulan nitong batikyusan si Rico dahil sa mga isyu nito sa ama hanggang sa pareho silang nag-aaway na parang mga kuting. Dahil sa pagkabigo, pinigilan silang dalawa ni Kinji at sinabi kay Arya na hindi niya dapat labanan si Rico dahil malamang ay nakipagkasundo ito na nagbigay daan sa kanya upang makabalik sa Butehay. Gayunpaman, galit na galit si Arya at iniisip na nagsisinungaling si Rico, ngunit sinabi ni Kinji sa kanya na kung aatakihin niya si Rico nang walang dahilan, siya ay magkakasala. At pagkatapos ay wala nang tutulong sa pinakamamahal niyang nanay. Sa halip na umatras, sinabi ni Arya kay Rico na papayagan lang niya itong mabuhay kung aaminin niya ang lahat sa Korte Suprema at pumayag si Rico. Sinabi pa nga niya kay Arya kung gaano siya nagsisisi sa pagkuha ng ina nito mula sa kanya, at nagsimulang umiyak. Habang nagmamadali si Arya upang aliwin si Rico, nakita ni Kinji ang luha ng buwaya nito, ngunit nagpa siya na manahimik. Ikinwento ni Rico sa kanila na siya ay pinalayas mula sa EU dahil hindi niya kayang talunin sila, at bukod pa rito, si Vlad, ang pangalawa sa pamunuan, ay nagnakaw ng lahat ng kayamanan niya. Kaya ngayon, kailangan niya ang kanilang tulong para nakawin pabalik ang kayamanan mula kay Vlad. Kinabukasan, pumasok si Rico sa klase na nakasuot ng cute na damit, at nakalimutan ng lahat na sinubukan niyang magdulot ng matinding kapahamakan sa dalawa nilang kaklase. Pagkatapos ay tinanong ni Kinji si Arya kung tutulungan niya si Rico sa buong pagnanakaw na yon. Inamin ni Arya na ayaw niya, ngunit ang mahuli si Vlad ang kanyang pangunahing prioridad. Pagkatapos ay ipinaalala ni Kinji sa kanya na kung mahuli silang nagnanakaw, magkakaroon sila ng record kriminal, ngunit tiniyak ni Arya sa kanya na ang pagnanakaw mula sa EU ay hindi magiging sanhi upang sila ay usigin. Ngayon ay interesado si Kinji at tinanong si Arya na sabihin sa kanya kung ano ang EU, ngunit tumanggi siya. At sinasabing hindi pa siya handa. Kalaunan, tinanong ni Arya si Kinji kung ano ang dahilan niya sa pagtulong kay Rico, ngunit dahil hindi niya sinabi rito ang tungkol sa EU, sinabi ni Kinji kay Arya na wala itong pakialam. Dahil dito, nawala ng kontrol si Arya, dahil naniniwala siyang tinutulungan ni Kinji si Rico para mapahina siya, kaya inakusahan niya si Kinji na naakit sa pang-aakit ni Rico at sa kanyang mga alindog. Nang subukan ni Kinji na sabihin sa kanya na walang nangyari, tinanong ni Arya kung bakit siya pumunta sa kwarto nito sa simula pa lang. Ayaw sabihin ni Kinji kay Arya na ito ay dahil nakadamit si Rico na katulad niya. At siya ay orihinal na pumunta upang pasukin siya, kaya nananatili siyang tahimik, na lalo pang nagpapasama sa pakiramdam ni Arya. Nang tanungin ni Kinji si Arya kung bakit sobra siyang nagmamalasakit, sinabi niya na siya ay sa kanya, at hindi niya ipagpapatawad si Rico sa pagnanakaw sa kanya. Nagulat si Kinji sa sinabi na ito dahil sa wika ng mga babae, ito ay halos isang pagpapahayag ng damdamin. Kinabukasan, nagbigay ng pagsusulit sa biyolohiya si Professor Sayanaki habang ang lahat ng mga babae ay abala sa paghanga sa karisma ng kanilang guro. Bigla, lumapit si Rico kay Kinji at pumasok sa ilalim ng mesa para bigyan si Kinji ng isang masarap na halik na magbibigay sa kanya ng luha mula sa saya. Matapos ang 3 segundo, humiga si Rico sa kondonga ni Kinji at sinabing patakan siya sa ulo dahil sa pagiging isang mabuting bata. Nang tanungin ni Kinji kung bakit siya nagpapagulo ng ganoon, sinabi ni Rico na sinasanay lang niya ito para makapasok sa hysteria mode, na kinakailangan para sa kanilang malaking pagnanakaw. Nang malapit nang sumama si Kinji, biglang bumalik ang ilaw, at nahuli sila ni Sayanaki na nagkukulitan. Mabilis na umalis si Rico gaya ng dati, kaya sinabihan ni Sayanaki si Kinji na dumaan sa staff room. Matapos mapag-alitan, umuwi si Kinji kasama si Rico, at dahil umuulan, napilitan siyang magbahagi ng payong sa kanya. Sa sandaling yun, sinugod ni Shiroyuki si Rico, na madaling umiwas, at tinanong si Shiroyuki kung bakit siya nag-aasal baliw. Nang ipakilala ni Shiroyuki ang sarili bilang kaibigan ni Kinji noong bata pa sila, buong pagmamalaking sinabi ni Rico na siya ang nobya ni Kinji, na labis na ikinainis ni Shiroyuki. Upang kontrahin ang pahayag ni Rico, sinabi ni Shiroyuki na hinalikan na niya si Kinji,
ngunit hindi natinag si Rico at sinabing naranasan na niya ang pinakamatindi at personal na ugnayan nila ni Kinji. Nagbigay ito kay Shiroyuki ng atake sa puso, ngunit pagkatapos makabawi, inatake niya si Rico, na hindi lamang tinalo si Shiroyuki kundi binigyan pa siya ng isang bahagyang palo sa puwitan, na nagpaiyak sa kawawang babae. Pagkatapos manalo ng patas at pantay, sinabi ni Rico kay Kinji na uuwi na siya, habang si Shiroyuki ay naiwan. Umiiyak tungkol sa kung paano wala ng lalaking magnanais sa kanya dahil may bahid na ang kanyang puri. Gayunpaman, ayaw ni Shiroyuki na maging siya lang ang babaeng hindi pa nakakaranas ng matalik na sandali kay Kinji, kaya ipinapabuhat niya ito patungo sa infirmary, kung saan isinara niya ang pinto at sinabi kay Kinji na bigyan siya ng kalinga sa kanyang pag-iisa. Nagulat si Kinji sa kakaibang pag-uugali ni Shiroyuki, habang sinasabi nito sa kanya na bibisita siya sa kanyang pamilya sa loob ng 1 buwan, kaya gusto niyang makaranas ng kaligayahan bago ang family reunion. Nang mapagtanto ni Kinji na hindi siya makakatakas kung hindi siya susunod, sinabi niya kay Shiroyuki na ipikit ang kanyang mga mata para makapagbihis siya. Sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, tumakbo si Kinji ng napakabilis. Nang ipinanganak ka, kinabukasan, inimbitahan ni Rico sina Kinji at Arya para talakayin ang kanilang estratehiya sa isang maid cafe. Pinakitaan niya sila ng larawan ng kastilyo ni Vlad at ibinunyag na ang kanyang kayamanan ay nakatago sa isang silong sa ilalim ng lupa. Dahil dito, tinanong ni Kinji si Rico kung bakit niya hinihingi ang kanilang tulong gayong marami na siyang alam, at sinabi ni Rico sa kanya na kahit mukhang ordinaryo ang palasyo, ito ay isa talagang pinatibay na kuta na mahigpit na binabantayan. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Rico na magpapanggap sina Kinji at Arya bilang isang mayordomo at katulong upang makapasok sa kastilyo ni Vlad. Habang si Kinji ay sumasang-ayon, tinanong ni Arya si Rico kung magagawa niyang arestuhin Vlad dahil siya ang isa sa mga taong nagpakulong sa kanyang ina. Sinasabi ni Rico na hindi niya magagawa iyon, dahil wala si Vlad, nasa negosyo, at ang palasyo ay pinamamahalaan ng kanyang manager at kasambahay. Agad umatras si Arya sa misyon at sinabi kay Rico na ang tanging motibo niya ay mahuli si Vlad. Kalmadong tinanggap ni Rico ang desisyon ni Arya at sinabi kay Kinji na magiging malikot siyang katulong nito. Nainis ngayon si Arya at sinabi kay Rico na kasama na siya ulit dahil ayaw niyang kainin nito ang talong ni Kinji. Bamantong hininga sa kanilang drama, tinanong ni Kinji si Rico tungkol sa kanyang kayamanan, at isiniwalat nito na ito ay isang rosaryo, na isang regalo mula sa kanyang ina. Galit na ngayon si Arya at sinabi kay Rico na nahihiya siya dahil humingi siya ng tulong dito para kunin ang kayamanan ng kanyang ina samantalang ito ang dahilan kung bakit hindi niya makita ang kanyang ina. Sinusubukan ni Kinji na pakalmayan si Arya, ngunit sinabi nito sa kanya na huwag manghimasok, habang patuloy na pinagsasalitaan ng masama si Rico, hanggang sasabihin niya kay Arya na maswerte ito, dahil buhay pa ang kanyang ina. Pagkatapos ay ibinunyag niya na parehong namatay ang kanyang mga magulang noong siya ay bata pa, kaya napakahalaga ng rosaryo sa kanya. Sa unang pagkakataon, nagpakita si Rico ng totoong damdamin sa halip na magkunwari na isang masayahing babae na walang totoong emosyon. Naawa kay Rico, inabutan siya ni Arya ng panyo, at nangakong tutulungan siya. Pagkatapos nyon, dinala ni Rico si Arya sa isang tindahan kung saan pinasuot niya ito ng kasuotang katulong, na nakapagpaalab ng damdamin ni Kinji. Pagkatapos ay sinabi ni Rico kay Arya na tawagin si Kinji bilang amo, ngunit dahil gusto ni Arya na siya ang nasusunod, nahirapan siyang bigkasin ang salita, kaya naiwan si Kinji na nabitin. Kinabukasan, tuluyang lumamlam ang sigla sa mga mata ni Arya, nang sa wakas ay nabigkas niya ang salitang, amo. Si Rico naman ay masaya sa kay Ari Ace progreso, kaya sinabi niya kay Kinji na siya naman ang susunod na mag-training. Sinabihan niya ito na pumunta sa klinika ng mag-isa, at alam na ni Kinji na may inaasahang mangyayari sa kanya. Nang araw ding yun, papunta si Kinji para makipagkita kay Rico nang marinig niya ang tunog ng piano na tumutugtog. Habang humihinto si Kinji sa music room, nakita niya si Jaina, kaya tinutok niya ang baril sa kanya, ngunit sinabi ni Jaina na ayaw niya ng gulo. Hindi nagtagal, napagtanto ni Kinji na nakakuha si Jin ng kasunduan sa pagbaba ng parusa, kaya nawalan siya ng interes at paalis na sana nang sabihin ni Jin kay Kinji na alam niya ang lahat tungkol sa plano nilang pagnanakaw. Habang nagulat si Kinji, ikinwento ni Jin sa kanya ang nakaraan ni Rico at kung paano siya pinalaki sa ilalim ng kontrol ni Vlad.
Sa kalaunan, nakatakas si Rico ngunit muling nahuli ni Vlad, na nagsabi sa kanya na makakamit lang niya ang kalayaan kung mahihigitan niya si Lupin the First. Naalala ni Kinji ang pakikipaglaban niya kay Rico at napagtanto niyang napilitan lang siyang maging kontrabida. Gayunpaman, hindi naiintindihan ni Kinji kung bakit ikinukwento sa kanya ni Jin ang lahat ng ito, kaya tinanong niya kung bakit siya nagbabahagi ng napakaraming impormasyon sa kanyang kaaway. Doon ibinunyag ni Jin na kaaway ni Vlad ang buong lahi niya, dahil nakipaglaban ito sa kanyang mga ninuno. Naisip ni Kinji, si Jaina ay nagkukwento tungkol sa mga ninuno ni Vlad hanggang sasabihin niya kay Kinji na si Vlad ay isang immortal na demonyo. Ang tanging paraan para mapigilan siya ay sa pamamagitan ng pagpuntirya sa mga mahihinang punto ni Vlad, na nakuha niya matapos ipadala ng Vatican ang isang paladin na sapat ang lakas upang labanan si Vlad. Kaya, kung sakali mang masalubong niya si Vlad, kailangan niyang tamaan agad ang mga mahihinang puntong iyon upang matalo si Vlad. Pagkatapos bigyan si Kinji ng drawing na nagpapakita ng mga mahihinang punto ni Vlad, hiningan siya ni Jin ng swerte at umalis. Napagtanto ni Kinji na huli na siya sa kanyang pagpupulong kay Rico at dali-dali siyang pumunta sa infirmary, ngunit narinig niya ang isang grupo ng mga babae na paparating. Biglang nagpanik si Kinji at nagtago sa isang locker kung saan niya nakita si Muto, na iniisip. Kinji ay nandito para sumilip sa mga batang katulad niya. Sa pagkakataong yun, tinanggal ni Rico at ng mga masasamang loob ang kanilang mga baluti para sa medikal na pagsusuri, at nakatanggap si Kinji ng mensahe mula kay Rico, nagtatanong kung may nagawa bang makikiliti sa kanya ng sapat para ma-activate ang kanyang hysteria mode. Dumating si Arya at nagpakita sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang mga medyas, na nagdulot kay Kinji na pumasok sa hysteria mode. Sa pagdating ni Sayanaki upang suriin ang mga babae, nawala sa ulirat ang mga babae at pinalibutan siya na parabang siya ay jungle cock mula sa BTS. Samantala, naramdaman ni Reki na may hindi tama at binuksan ang locker, na inilantad si Muto at Kinji. Bago pa man parusahan sila ng mga babae, isang puting lobo ang sumugod sa bintana, inatake si Muto, bago sumagpang kay Sayanaki. Habang sinusubukan ni Kinji na pigilin ang halimaw, sinabi ni Arya sa kanya na ito ay isang napakabihirang lobo na matatagpuan lamang sa Hilagang Amerika. Bago pa man nila ito mahuli, nakatakas ang lobo mula sa bintanang pinasukan nito, ngunit nagpa siya si Kinji na habulin siya, at sumama si Reki sa kanya sa misyon. Pagdating sa isang inabandonang gusali, nagkaroon si Kinji ng maikling labanan sa lobo, habang pumwesto si Reki sa kalapit na gusali kasama ang kanyang sniper. Sa sandaling tama ang tiyempo, siya ay bumaril sa lobo ngunit sumablay. Nagulat si Kinji, ngunit masaya rin dahil naniniwala siyang ipinakita na ni Reki ang kanyang pagiging makatao sa pamamagitan ng pagsasablay ng kanyang target. Gayunpaman, nilinaw ni Reki na hindi siya sumablay, dahil ang layunin niya ay kalabitin lamang ang lobo gamit ang bala, sapat na yon upang paralyze nito. Pagkatapos ay pinaamo niya ang hayop at nagpasya siyang gawin itong alaga, ikinagulat ito ni Kinji. Matapos ang misyon, umuwi si Kinji, upang salubungin ng galit na si Arya, na pagkatapos ay pinagsabihan siya dahil sa pagsilip sa kanya kanina. Makalipas ang ilang araw, hinaina ni Arya si Rico ng tsaa at labis itong hinangaan ni ang kanyang pag-uugali, kaya sinabi niya kay Arya na naging isang kahangahangang katulong siya, na nakainis kay Arya, at mabilis na sinabi ni Arya kay Rico na ginagawa lang niya ito para sa kanyang ina. Pagkatapos ay tinanong ni Rico si Kinji kung nagustuhan niya ang pagganap ni Arya, ngunit nang mag-atubili si Kinji na sumagot, nagalit si Arya at itinaas ang kanyang palda para ipakita ang kanyang makinis na maputing hita, na lalong nagpakaba kay Kinji. Nang dumating na sa wakas ang araw ng kanilang misyon, matiyag ang naghintay sina Arya at Kinji kay Rico, na dumating na nakasuot bilang isang taong tinatawag na kana. Agad siyang nakilala ni Kinji, at ikinagalit niya na makita si Rico na ginagamit ang mukha ni kana, kaya siya sinabi sa kanya na pagod na siya sa mga kalokohan nito. Bilang tugon, sinabi ni Rico na gusto lang niyang gamitin ang mukha ng taong pinakamamahal niya, na labis na ikinagulo ng isip ni Arya. Sinubukan niyang tanungin si Kinji kung sino si kana, ngunit hindi siya pinansin nito at patuloy na naglakad, dahilan upang mainis si Arya. Habang nasa tren sila, matalim na tiningnan ni Kinji si Rico at nagtaka kung ang babaeng ito ay may traumatikong nakaraan nga. Ilang sandali pagkatapos, dumating sila sa kastilyo ni Vlad,
At agad na minura ni Kinji ang kanyang yumaong ama dahil hindi ito sapat na mayaman upang ipagpagawa siya ng ganito kalaking kastilyo. Ilang sandali pagkatapos, bumukas ang pinto, at ang grupo ay natigilan siyang malaman na si Sayanaki ang manager ni Vlad. Pagkatapos ay sinabi niya kay Arya na masaya siya na mayroong S-rank na kagandahan sa paligid, dahil ngayon ay makapag-ukol na siya sa kanyang pananaliksik ng walang anumang alalahanin. Si Rico, na nagpapanggap bilang empleyado mula sa job agency, ay nagtanong kay Sayanaki kung babalik na ba ang kanyang amo sa lalong madaling panahon, at sinabi nito sa kanya na hindi niya alam, dahil hindi pa niya ito nakikilala, at ang tanging contact nila ay sa pamamagitan lamang ng mga email. Bahagyang natigilan si Kinji dito, ngunit binaliwala ang kakaibang kutob na nararamdaman niya. Nang umalis si Rico, ipinakita ni Sayanaki kina Arya at Kinji ang kanilang mga bagong silid habang sinasabi. Nasa simula ay dumating siya sa kastilyo upang gamitin ang mga pasilidad ng pananaliksik nito, ngunit dahil pinahaba niya ang kanyang pananatili, nagsimula siyang magtrabaho bilang tagapamahala. Maya-maya, nagpalit si Kinji ng uniforme ng mayordomo at tiningnan si Arya, at natagpuan siyang umiikot-ikot sa kanyang damit ng katulong. Nang makita ni Arya si Kinji na nakatingin sa kanya, nahiya siya at sinubukan niyang sapilitang ipasubo sa kanya ang kanyang tuna, na halos hindi siya makahinga. Sa sumunod na linggo, inialay ni Kinji at Arya ang kanilang sarili sa kani-kanilang gawain, at sa pagtatapos ng araw, nasiyahan sila sa isang laro ng bilyar. Habang nakayuko si Arya sa mesa, nasulyapan ni Kinji ang kanyang hubog at labis siyang nasabik kaya't tila nag-init ang kanyang dugo. Pagkatayo niya upang ayusin ang kanyang sarili, nahulog niya ang drawing na ibinigay sa kanya ni Jana. Napansin ito ni Arya at pinulot, kaya ipinaliwanag ni Kinji ang kasaysayan nito nang bigla silang makarinig ng kulog. Gaya ng dati, nagiging matatakutin si Arya, na naging perpektong sandali para kay Kinji na bumuo ng balak kasama si Arya. Nang gabing yun, hiniling ni Rico kina Kinji at Arya na magbigay ng status report, at kinumpirma ni Arya na ang rosaryo ay nakatago sa basement. Dahil si Sayunaki ay laging nasa basement, sinabi ni Rico sa kanila na kailangan ng isa sa kanila na akitin si Sayunaki palabas ng silong, habang ang isa naman ay kailangan kunin ang rosaryo sa pansamantala. Kinabukasan ng gabi, naghain ng hapunan sina Kinji at Arya kay Sayunaki, na agad namang pinuri si Arya sa pagpapangalan ng mga rosas sunod sa kanya. Nang maglaon, tinawagan ni Arya si Rico upang ipaalam na protektado ang silong ng mga laser beam at isang sistema ng alarma na magpapahirap sa kanila. Gayunpaman, nanatiling kumpiyansa si Rico at sinabi kay Arya na mababawi niya ang rosaryo niya anuman ang mangyari. Pagkatapos ay inutusan niya si Arya na distractin si Sayunaki, ngunit nag-aalala si Kinji sa kanilang guro at binabalaan si Arya na mag-ingat sa babaerong iyon. Si Rico, sa kabilang banda, ay pinipilit si Arya na gamitin ang kanyang maliliit na berry para akitin si Sayunaki at ilayo siya sa silong sa loob ng 15 minuto. Matapos mag-log off si Rico, tinanong ni Arya si Kinji kung nagseselos ito kay Sayunaki, ngunit bastos siyang sinabihan nito na huwag makialam. Ito ay nagpalungkot kay Arya, ngunit patuloy siyang nag-uusisa at tinanong siya tungkol kay Kana. Si Kinji ay naiinis na at sinabi kay Arya na ayaw niyang pag-usapan si Kana. Mabilis na napagtanto ni Arya na siya ay naging masyadong mapilit, kaya humingi siya ng tawad kay Kinji, na nakaramdam naman ng masama dahil sa pagiging bastos. Kinabukasan, oras na para sa plano, kaya inakit ni Arya si Sayunaki sa hardin para pag-usapan ang mga rosas. Samantala, palihim na nakapasok si Kinji sa silong at maingat na iniiwasan ang mga laser beam. Pagkatapos, gamit ang isang kawil, kinuha niya ang rosaryo at dahan-dahan itong hinihila palapit sa kanya. Nang sabihin ni Sayunaki kay Arya na oras na para bumalik siya sa kanyang trabaho. Kailangan pa ni Kinji ng oras, kaya sinabihan ni Rico si Arya na akitin si Sayunaki gamit ang kanyang kaakit-akit na anyo. Ngunit bago yun, lumipat si Arya sa isang pribadong channel at sinabi kay Kinji na matagal na niya itong gusto at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol kay Sayunaki. Dahil siya na ang bahala rito. Ay sa kanya lamang. Agad nitong binuhay ang hysteria mode ni Kinji at mabilis niyang naintindihan na ito ay bahagi ng master plan ni Rico. Dahil sa kanyang hysteria mode, madaling nakuha ni Kinji ang rosaryo at matagumpay na natapos ang misyon. Nang gabing yun, pinasalamatan ni Sayunaki sina Arya at Kinji sa kanilang mga serbisyo,
at agad na bumalik ang dalawa kay Rico upang ibigay sa kanya ang rosaryo. Sinabi naman ni Rhea kay Rico na tuparin ang kanyang pangako, ngunit biglang dumilim ang mukha nito habang hinahalikan si Kinji, na nagpa-activate ng kanyang hysteria mode. Pagkatapos, sinabi niya kina Arya at Kinji na pinaglaruan niya silang dalawa, dahil gusto niya ang rosaryo para i-activate ang kanyang buong kapangyarihan para talunin silang dalawa. Nabigla si Arya sa pagtataksil ni Rico at tinanong kung paano niya ito nagawa sa kanila. Namilipit sa galit ang mukha ni Rico habang tinatanong niya si Arya kung naranasan na ba nitong manirahan sa isang napakaliit na lugar kung saan siya napilitang manatili at tanging patay na daga at putik na tubig lang ang ibinibigay sa kanyang pagkain. Habang nabigla si Arya, sinabi ni Rico na itinago niya ang rosaryo sa kanyang bibig, dahil yun lamang ang alaala niya mula sa kanyang ina. Gayunpaman, nalaman niya agad na ang metal sa loob nito ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, kaya ginamit niya ito upang makalaya mula sa kanyang pagkakakulong. Ngayon, sa kasalukuyan, sinabi ni Rico na tatalunin niya si Arya at Kinji para tuluyan na siyang makalaya kay Vlad. Bago pa makapagpatuloy si Rico, nakuryente siya ni Sayonaki, na nag-iwan kina Kinji at Arya ng pagkabigla. Pagkatapos ay ipinatawag ni Sayonaki ang dalawang puting lobo at sinabi kina Kinji at Arya na kung magkakamali sila ng isang hakbang, lulusubin sila ng kanyang mga alaga. Pagkatapos, bumaling pabalik kay Rico, tinawag siya ni Sayonaki na Hangul dahil hindi niya naalala na siya ang lalaking nagsagawa ng mga pagsusuri sa kanya noong siya'y pinipigil niya. Iniisip ni Rico na si Sayonaki ang nagbigay kay Vlad ng mga nakakapanindig balahibong ideya. Pagkatapos ay sinabi niya kina Kinji at Arya na si Rico ay walang silbi at walang taglay na anumang supernatural na kakayahan tulad ng kanyang lolo sa tuhod, si Lupin. Puno ng hiya, nagsimulang umiyak si Rico habang marahas na hinawakan ni Sayonaki ang buhok niya at inagaw ang rosaryo mula sa kanyang leeg. Takot na pinanood ni Kinji at Arya habang dinadaganan ni Sayonaki ang mukha ni Rico at tinawag siyang walang silbi dahil sa masamang henetika. Litong-lito, tinanong ni Arya si Sayonaki kung bakit siya kumikilos tulad ng isang clavicular fan, kaya't inihayag niya na kinakailangan ang kawalan ng pag-asa ni Rico para matawag si Vlad. Matapos dinagana ng mukha ni Rico ng ilang beses pa, nagsimulang magbagong anyo si Sayonaki bilang isang nakakatakot na demonyo, na nag-iwan kina Arya at Kinji sa matinding gulat. Pinagsama-sama ang mga impormasyon, na pagtanto nilang si Sayonaki ay si Vlad pala. Matapos ang pagbabago ng kanyang lahi at uri, tinangka siyang barilin ni Arya, habang pinaparalisa naman ni Kinji ang mga asong bantay ni Vlad. Sinabi ni Arya kay Vlad na dadalhin niya ito sa hukuman at inubos ang kanyang baril habang sinusubukang gawin itong hindi na makakilos, ngunit sa kanyang takot, nanatiling hindi tinatablan si Vlad dahil nagsisimulang gumaling kaagad ang mga sugat nito. Sinabi ni Vlad kay Arya na sana ay sinipsip na niya ang dugo nito, dahilan upang matanto ni Arya na si Count Dracula pala ito mula sa mga alamat. Bilang pagkumpirma nito, sinabi ni Vlad na kinolekta niya ang dugo ng mga tao at ginamit ang kanilang mga gene upang mag-evolve, na nag-iwan sa kanya ng isang malakas na katawan at isang makapangyarihang isip. Nang mga sandaling yon, hinawakan ni Vlad si Rico at sinabi na kukunin niya ang likido sa gulugad nito upang lumikha ng isang mas mahusay na lahi ng Lupin na may mas magagandang gene. Habang nakabitin si Rico sa hangin, nagmakaawa siya kina Arya at Kinji na iligtas siya. Hindi niya kayang baliwalain ang kanyang pakiusap, inatake ni Arya si Vlad, habang iniligtas ni Kinji si Rico at dinala ito sa isang mas ligtas na lugar. Doon, sinabi ni Rico sa kanya na dalhin si Arya at tumakas dahil masyadong malakas si Vlad para talunin. Pagkatapos ay iniabot ni Kinji ang rosaryo niya, na nagpapakitang inagaw niya ito kay Vlad habang si Vlad ay pagliligtas sa kanya. Nagbigay ito ng pag-asa kay Rico, at sinabi niya kay Kinji na baka matalo nila ni Arya si Vlad. Ibinahagi niya pagkatapos ang lokasyon ng ika-4 na lugar na kailangan para matalo si Vlad at hinilingan siya ng swerte. Samantala, mag-isang kaharap ni Arya si Vlad hanggang sa ibahagi ni Kinji ang lokasyon ng ika-4 na lugar sa kanya. Gayunpaman, nang sabay nilang tamaan ang mahihinang punto ni Vlad, humalakhak ito. Inilalantad na ang isang Hangul na tulad ni Rico ay hindi kailanman malalaman ang kanyang kahinaan. Labis itong ikinagulat ni Rico, habang sinaktan ni Vlad si Arya at inihagis si Kinji mula sa bubong, na iniwan siyang nakabitin sa isang baras. Sa sandaling mawalan siya ng hawak at malapit ng mapahamak,
Iniligtas siya ni Rico sa pamamagitan ng paggawa niyang parashoot sa kanyang damit. Habang lumilipad sila, sinabi ni Rico kay Kinji na dapat silang tumakas, ngunit tinanggihan siya ni Kinji, na sinasabing hindi niya kayang iwanan si Arya. Iginiit ni Rico na napakalakas ni Vlad, ngunit nanatiling minamaliit si Kinji at sinabi kay Rico na dapat itong maghayganti kay Vlad para sa pang-aabuso nito sa kanya. Nagbigay ito ng lakas ng loob kay Rico, at nagpasya siyang manindigan kasama si Kinji laban kay Vlad. Sa kabilang banda, abala si Arya sa pakikipaglaban sa halimaw, hanggang sa bumulusok ang kulog, na naging sanhi ng kanyang napako sa takot. Ginagamit ni Vlad ang pagkakataong ito at handa nang magbigay ng mapanganib na atake nang dumating si Rico at iligtas siya. Habang lumilipad palayo ang tatlo, nagsisimulang magplano si Rico kasama si Arya, upang si Kinji ay malibre mula sa aksyon at ma-activate ang kanyang hysteria mode. Para sa huling galaw, ibinagsak niya sina Arya at Kinji sa lupa, na nagbigay daan kay Kinji na makaamoy ng pawis ni Arya. Dahil dito ay nagwala si Kinji habang agad siyang pumapasok sa Riz mode at pagkatapos ay sinabi sa mga babae na sabay-sabay silang papaputok kay Vlad. Dahil kulang sila sa bala, nakita ni Arya ang kanyang sarili. Nag-aalangan dahil hindi siya naniniwalang walang mali sa plano. Gayunpaman, sinabi ni Kinji kay Arya na magtiwala sa kanya, kaya't nagpasya siyang gawin ngayon. Palapit na ang sandali, at binaril ni Rico ang unang bala, na nagpatawa kay Vlad habang tinawag niyang walang silbi ang kanilang mga pagtatangka, hanggang sa iputok ni Arya at Kinji ang kanilang mga baril, tinamaan si Vlad mula sa loob, na nagdulot ng matinding sakit at hirap sa kanya. Habang wala pang malay si Vlad, tinanong ni Arya si Kinji kung paano nito nalaman na ang ikaapat na kahinaan ni Vlad ay ang kanyang dila. Kaya, inihayag niya na noong sinubukan nilang barilin siya sa unang pagkakataon, hindi sinasadya ni Vlad na protektahan ang kanyang bibig, na naging dahilan upang siya ay kainahinala. Habang humahanga si Arya sa bilis ng kanyang pag-iisip, tinanong ni Kinji si Rico kung maayos na siya, dahil natalo niya si Vlad, isang bagay na hindi nagawa ng kanyang lolo sa tuhod. Masaya si Rico, ngunit sa isang saglit lamang, habang sinasabi niya kay Arya na hindi sila magiging magkaibigan kailanman dahil ang kanilang mga pamilya ay laging magkaribal. Hindi rin naman balak ni Arya na makipagkaibigan sa kanya. Kaya sinabi niya kay Rico na tumstigo na lang sa Korte Suprema tulad ng orihinal nilang plano. Pumayag siya at lumipad palayo, na iwan sina Arya at Kinji na nagulat sa kanyang pagkapangahas. Ilang araw pagkaraan, si Kinji ay namili ng bikini kasama si Arya nang nakatanggap siya ng magandang balita na malapit nang makalabas ang kanyang ina. Habang sumasayaw siya, aksidente niyang nahulog ang kanyang cup holders, na itinuro ni Kinji at agad siyang napagsabihan dahil dito. Nagustuhan mo ba ang kwento ngayon? Kung gusto mong makakita ng mga ganitong recap ng anime na may kultura, mag-comment ng melons at, gaya ng nakasanayan, mag-like at mag-subscribe.